Draven anak, pumunta kasi dito ang daddy ni Sofia. At sabi niya ay kailangan mong pakasalan si Sofia. Dahil kung hindi ay iwi-withdraw niya lahat ng shares niya sa kumpanya. At sasabihan din niya ang iba pa na i-withdraw na din ang shares ng mga ito. Pag nangyari iyon ay tiyak bankrupt tayo. Anak, isa lang ang solusyon. Kundi ang pakasalan mo si Sofia. Umiyak na saad ng kanyang mommy. Pero mommy, hindi ko siya mahal. At hindi ko kayang iwanan si Mary Jane. Hindi ko kayang mabuhay nang hindi si Mary Jane ang kasama ko, mommy. Alam nyo kung gaano ko siya kamahal. Galit na saad ni Draven. Draven, dugot pawis ang pinuhunan namin sa mga negosyo natin. Anak, napakasakit sa loob ko ang mawala sa atin ang lahat. Pero alam ko naman kung gaano mo kamahal si Mary Jane, Draven. Kaya malaya kang mamili. Malungkot na saad nito. Napapasuntok si Draven sa pader dahil sa hirap ng sitwasyon niya. Hindi niya na napigilan pang umiyak. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Mahal niya ang kanyang mga magulang at masakit para sa kanya ang makita ang mga itong nahihirapan. Alam niya kung gaano kahalaga sa kanyang ama ang kanilang kabuhayan. Ito kasi ang alaala na naiwan ng kanyang mga magulang. Ngunit mahal na mahal niya rin si Mary Jane na naging parte na ng kanyang buhay. Kailanman ay hindi niya kayang saktan si Mary Jane. Dad, kaya naman nating bumangon sakali mang kunin na lahat ng pamilya ni Sofia ang shares nila. Madali lang naman kitain ang pera. Saka marami na rin akong naipon kaya siguradong kaya nating tumayo sa sarili nating mga paadad. Hindi ko kasi kayang mawala sa buhay ko si Mary Jane. Wika ni Draven habang umiiyak. Pero anak, hindi ganoon kasimple ang lahat. Oras na mag-back out lahat ng mga business partner natin ay mahihirapan na tayong maghanap ng mga bagong business partners. Dahil mawawalan sila ng tiwala sa atin. Saad naman ng ama ni Draven. Kaya ko iyon, Dad, please. Huwag nyo naman akong papilian sa inyo ni Mary Jane dahil si Mary Jane ang pipiliin ko, Dad. Siya na ang buhay ko ngayon. Mahal na mahal ko siya, Dad. Please. Ngunit anak, tanging pagpapakasal mo lamang kay Sofia ang sagot para hindi tayo maghirap. Para hindi mawala ang lahat sa atin. Malungkot na saad ng kanyang ama. Ayoko, Dad. Ayoko. Hindi ko mahal si Sofia at hindi ako magiging masaya sa kanya. Umiiyak na saad ni Draven. Rinig na rinig lahat ni Mary Jane ang pag-uusap ng mag-ama. Umiiyak siyang umalis ng mansyon ng mga Monteverde. Maingat siyang lumabas para walang makakita sa kanya. Hilem sa luha ang kanyang mga mata habang tumatakbo palabas. Hanggang sa bahay ay umiiyak si Mary Jane. Masakit para sa kanya ang kanyang mga narinig. Anak, bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ng kanyang nanay. Nanay, ang sakit. Umiiyak na sagot ni Mary Jane. Nag-aalala naman ang kanyang nanay kaya nilapitan siya kaagad nito. Ang alin, anak? Nag-aalalang tanong nito. Nanay, kailangang pakasalan ni Draven si Sofia dahil kung hindi mawawala ang lahat ng kabuhayan nila. Humahagulhol na iyak ni Mary Jane. Bakit? Nagtatakang tanong nito. Hindi ko alam, nanay. Basta iyon daw ang gusto ng ama ni Sofia. Kaya kailangang mamili ni Draven kung ako o ang kabuhayan nila. Saad ni Mary Jane. Ayun naman pala. Tiyak ko naman na ikaw ang pipiliin ni Draven. Sagot naman ni Aling Vilma. Iyon ang ayokong mangyari, nanay. Ayokong ako ang maging dahilan ng paghihirap nila. Humahagulhol na sagot ni Mary Jane. Anong ibig mong sabihin, anak? Nag-aalalang tanong ng kanyang nanay. Nanay, pasok po muna ako sa kwarto. Wika ni Mary Jane. Hindi na nito sinagot pa ang tanong ng kanyang nanay. Tumalikod na ito sa kanyang nanay at pumasok na sa kanyang kwarto. Pagkapasok pa lamang sa kanyang kwarto ay tuloy-tuloy nang tumulo ang kanyang mga luha. Paano na ang kanya anak? Hindi niya alam ang magiging desisyon niya sa ngayon. Nalilito siya kung dapat niya bang ipaalam kay Draven na nagdadalang tao siya. Ngunit ayaw niyang pahirapan si Draven sa pagdesisyon.
Alam niyang mahalaga sa mga magulang nito ang kabuhayan ng mga ito at ayaw niyang siya ang maging dahilan ng pagkawala ng kabuhayan ng pamilya Monteverde. Diyos ko, tulungan mo po ako. Hindi ko alam ang gagawin ko ngayon. Sasabihin ko ba kay Draven na buntis ako? O papabayaan ko na lang na wala siyang alam? Diyos ko, mahal na mahal ko po si Draven at ayokong mawala siya sa amin ng aming anak. Ano po ba ang gagawin ko? Pagdadasal ni Mary Jane. Bakit ba kasi kailangan pang mangyari sa amin ito? Kung kailan ayos na ang lahat. Bakit napaka-unfair naman? Bakit kung kailan masaya na kami saka pa mangyayari ito? Ano bang nagawa kong mali para parusahan ako ng ganito? Nagmahal lang naman ako. Talaga lang siguro hindi ako nararapat kay Draven. Umiiyak na pagkausap ni Mary Jane sa sarili niya. Dahil sa pag-iyak ay nakatulog si Mary Jane na maraming bakas ng luha sa kanyang mukha. Nakatulog siya na hawak ang kanyang tiyan na kung saan nandoon ang bunga ng kanilang pagmamahalan ni Draven. Samantala, pagkatapos makausap ang mga magulang ni Draven ay mainit ang ulo na pumasok siya sa kanyang kwarto. God knows how much I hate you now, Sophia. I hate you. Sigaw na saad ni Draven na halos namumula ang mukha at umiigting ang panga. Nakatikom ang kamao na pinagsusuntok ang pader ng kanyang kwarto. Hindi niya alintana ang dumudugo ng kamay. Halos wala siyang maramdamang sakit kahit paduguan na ang kanyang kamay dahil wala nang mas sasakit pa sa kahahantungan ng kanilang pagmamahalan ni Mary Jane ngayon. Umiiyak na sumalampak ng upo si Draven sa sahig. Hindi niya matanggap na mangyayari ito. Hindi niya kayang saktan ang babaeng pinakamamahal niya. Ngunit mahal din niya ang mga magulang at hindi niya maaatim na maghirap ang mga ito. Bakit? Bakit kailangang mangyari ta? Bakit? Sumisigaw na wika ni Draven habang humahagulhol. Hinayaan niyang tumulo ang kanyang mga luha na dulot ng kanyang napipintong kabiguan sa pag-ibig. Hinayaan niyang lumuha ang kanyang mga mata baka sakaling madala nito ang sakit na nararamdaman niya. Nang medyo nahimasmasan ay nagpasya siyang maligo at pagkatapos maligo ay lumabas siya ng bahay. Minaneho niya ang kotse nang hindi alam ang patutunguhan. Hanggang sa natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang bar. Pumunta siya sa counter kung saan naroon ang bartender na nagtitimpla ng mga alak. Umorder siya ng 1, 2, 3 hanggang sa hindi na niya mabilang pa kung ilang baso na ng alak ang kanyang nainom. Wala siyang pakialam kung malasing siya dahil ang mahalaga lamang ay ang makalimot siya. Ang makalimutan niya ang sakit sa puso niya. Habang iniinom niya ang alak na nasa baso ay muling tumulo ang kanyang ngaluha. Akala niya ay makakalimot siya ngunit nagkamali siya dahil naroon na pala ito. Nakaukit sa puso niya. Habang umiiyak ay naisipan niyang tawagan si Max. Nais niyang ilabas ang lahat ng sama ng loob niya sa kanyang matalik na kaibigan. Yes, bro. Anong atin? Tanong ni Max sa kabilang linya matapos sagutin ang tawag ni Draven. Max, bro, andito ako sa tambayan natin pare. Kailan ko nang kausap? Pwede ka ba? Wika ni Draven habang sumisinghot. Nahimigan naman ni Max na may problema si Draven at nag-aalala siya para sa kanyang kaibigan. Sige, sige bro. Antayin mo ako dyan hat easy ka lang. Sige bye. Natatarantang wika ni Max at nagmamadaling pinuntahan si Draven sa bar. Mabilis naman na nakarating si Max kung nasaan si Draven. Nakita niya ito na medyo lasing na at panay ang tagay nito. Agad niyang nilapitan si Draven at tinapik sa balikat. Draven, tol okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Max bago umupo sa tabi ni Draven. Pare, gusto ko nang mamatay. Lintik na buhay ito pare. Life is so unfair. Umiyak na wika ni Draven. Hindi pa man alam ni Max ang dahilan ng pag-iyak ni Draven ay awang-awa na siya dito. What happened bro? Nakakunot noong tanong ni Max. Hindi na matutuloy ang kasal namin ni Mary Jane Max. Dahil sa lintik na Sophia na iyon. Wika ni Draven sabay lagok ng alak. Pare, tama na iyan. Just tell me your problem na lang.
Makikinig ako. Hindi iyan madadala ng alak. Wika ni Max saka inagaw ang baso kay Draven na patuloy na umiiyak. Ano ba kasi ang problema? Anong kinalaman ni Sofia sa kasal nyo ni Mary Jane? Nagtatakang tanong ni Max. Kinausap ng daddy niya ang parents ko at ipinipilit na pakasalan ko daw si Sofia. Dahil kung hindi ay i-withdraw niya lahat ng shares nila sa kumpanya. At kukumbinsihin niya rin ang iba na i-withdraw na rin ang mga shares nito. Sila ang may pinakamalaking share sa kumpanya. Makakumbinse lamang sila ng kahit 5 sa business partners namin at tiyak na bankrupt kami. Pare, dugo at pawis ang puhunan ng aking mga magulang para mapalago ang negosyong iniwan ng parents ng daddy ko. At hindi ko maaatim na makita silang naghihirap. Pero, pare, I love Mary Jane so much. At hindi ko siya kayang saktan. Umiiyak na kwento ni Draven. Napabuntong hininga si Max dahil mukhang seryoso nga ang problema ni Draven. Nalalagay ito sa napakahirap na sitwasyon dahil kailangan nitong mamili between his parents and Mary Jane. Pare, alam kong mahirap ang sitwasyon mo ngayon. Pero pwede ba tama na iyang pag-inom mo dahil hindi iyan makakatulong sa iyo? Pag-isipan mong mabuti ang magiging desisyon mo. At hindi ka makakapag-isip kung puro alak ang nasa utak mo. Be matured, bro. Saway ni Max dahil tangkang iinom na naman si Draven. Pabayaan mo ako, pare. Gusto kong malimutan kahit sandali lang ang sakit. Kahit sandali lang, tol. Umiiyak na wika nito. Para ka namang babae. Maging matatag ka dahil pagsubok lamang iyan. Isipin mo si Mary Jane. Anong mangyayari at mararamdaman ni Mary Jane pag nalaman niya ang lahat ng ito? Anong mangyayari sa inyo? Iyan ang isipin mo. Wika ni Max at inagaw ulit ang alak na sana ay iinumin ni Draven. Pare, hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin kay Mary Jane. Saka, ayoko pare. Si Mary Jane pa rin ang pipiliin ko. Hindi ako magpapakasal sa babaeng iyon. Wala akong pakialam kahit kunin pa nila lahat ng pera nila. Wika ni Draven na biglang naging seryoso. Iyan na ba nagdesisyon mo, pare? Tanong ni Max. Oo, pare. Hindi ko kayang saktan si Mary Jane. Bukas na bukas din ay lilipad kami papunta sa Amerika. Wika ni Draven na mukhang nakabuo na ng desisyon. Iyon naman pala, tama na iyan. Ang paghandaan mo ay ang pag-alis ninyo. Tara na. Umuwi na tayo. Pag-aya ni Max. Tumayo naman si Draven na tila nahimasmasan na dahil sa desisyon na nabuo. Kaya mong mag-drive? Nag-aalalang tanong ni Max. Oo pare, kaya ko pa. Salamat sa pagdamay. Salamat dahil palagi kang nasa likod ko kapag nasa alanganin ako. Baka matagalan din bago tayo magkita oras na makaalis kami ni Mary Jane, pare. Hindi kita malilimutan, bro. Wika ni Draven saka tinapik ang balikat ni Max. Welcome, bro. Para ano pa at naging mag-best friends tayo kung hindi tayo magdadamayan, diba? Good luck, pare. Nakangiti namang saad ni Max. Tara. Pag-aya ni Draven saka sila sumakay sa kanya-kanya nilang kotse. Safe naman na nakarating sa bahay si Draven at agad na hinanap ang kanyang mga magulang. Natagpuan niya naman ang mga ito sa kwarto ng mga ito habang tila may pinag-uusapan. Mommy, Daddy, pwede ko ba kayong makausap? Tanong ni Draven. Oo naman anak, tumuloy ka na dito. Masuyong sagot ng kanyang mommy. Ano iyon anak? Tanong naman ng kanyang ama. Mom, Dad, nakapagdesisyon na po ako. Sana po ay mapatawad niyo ako kung si Mary Jane ang pipiliin ko. Siya na po kasi ang buhay ko. Hindi ko kakayanin kapag nawala siya sa buhay ko. Di po ba mas mahalaga ang kaligayahan kaysa sa pera? Dahil ang pera naman ay madaling kitain. Pero ang tunay na pag-ibig at kaligayahan ay hindi mapapalitan ng pera kailanman. Umiyak na paliwanag ni Draven. Tumulo ang mga luha sa mga mata ng kanyang mommy dahil sa kanyang sinabi. Tama ka anak. Masaya kami dahil marunong ka ng manindigan sa sarili mo. Ano man ang naging desisyon mo ay tatanggapin namin nagmaluwag sa aming dibdib.
Galing naman ako sa hirap kaya okay lang kahit mawala lahat ng kabuhayan natin. Basta ang mahalaga ay maligaya ka anak. Umiiyak na saad ng kanyang mommy. Salamat sa pag-unawa mommy. Masayang saad ni Draven habang lumuluha. Iyan ang pinag-uusapan namin kanina ng mommy mo Draven. Nakapagpasya na rin kami na huwag kang pilitin na pakasalan si Sofia kung labag sa kalooban mo. Anuman ang maging desisyon mo ay susuportahan namin. Huwag kang mag-alala. Dahil kaya pa rin naming magsumikap para kahit papaano ay makabangon ng paunti-unti. Good luck son. Saad ng kanyang ama. Thank you dad. Bukas na bukas po ay lilipad kami ni Mary Jane papuntang Amerika para hindi na kami magulo pa ni Sofia. Sige, anak, mag-iingat kayo ha. Matulog ka na para maayos nyo ng maaga ang mga kailangan nyo sa inyong pag-alis. Nakangiting wika ng kanyang mommy. Sige po mommy, daddy. Thank you so much. I am so blessed dahil kayo ang naging parents ko. Nakangiting wika ni Draven at saka niyakap ng mahigpit ang kanyang mga magulang bago lumabas sa kwarto ng mga ito. Excited siyang pumasok sa kwarto at hinanap ang kanyang bankbook. Habang nagtatrabaho kasi siya sa kanilang kumpanya ay naisipan niyang mag-ipon ng sarili niyang pera. Kaya masaya siya dahil ito pala ang rason kung bakit naisipan niyang mag-ipon. At least hindi siya mahihirapan financially. Nang tingnan niya ang nasa bankbook niya ay mayroon na pala siyang 50 million pesos. Kaya naman masayang-masaya siya dahil malaki-laki rin iyon at makakapagsimula sila ni Mary Jane ng kahit maliit na negosyo sa Amerika. Muli niya itong itinago at naisipan niya nang mag-impake ng kanyang mga damit. Bukas ay aagahan niya na lamang ang pagpunta kay Mary Jane dahil kailangan niya pang ipaliwanag dito ang lahat. Dahil alam niyang hindi naman ito basta-basta sasama sa kanya. Matapos niyang mag-impake ay nagpasya na siyang matulog upang magising siyas ng maaga kinabukasan. Nakatulog siya ng may ngiti sa bibig dahil medyo gumaan na ang kanyang nararamdaman. Kinabukasan, maagang gumising si Draven dahil excited siya sa pagbiyahe nila ni Mary Jane. Kumakanta-kanta pa siya habang naliligo. Matapos maligo ay mabilis siyang nagbihis at naghanda para puntahan si Mary Jane at ipaalam ito kay Aling Vilma. Mom, Dad, pupuntahan ko lamang po si Mary Jane sa kanila. Paalam ni Draven sa kanyang mga magulang. Sige, anak, mag-iingat ka. Nakangiti namang sagot ng mga ito. Nakangiting lumabas ng bahay si Draven habang sinasalo-salo ang susi ng kanyang kotse. Nang makasakay ay mabilis niyang pinatakbo ang kotse kaya naman mabilis din siyang nakarating sa bahay nila Mary Jane. Pagtapat sa pinto ng bahay nila Mary Jane ay kumatok siya. Sandali sagot naman ni Cora sa kumakatok sa pinto. Good morning. Nakangiting bati ni Draven nang buksan ni Cora ang pinto. Ngunit nagtaka siya dahil mukhang malungkot si Cora. Hindi na siya sinagot ni Cora at hinayaan na lamang siyang makapasok nito. Nakita niya naman si Aling Vilma sa sala. Nakaupo ito at tila umiyak. Good morning tita. Okay lang po ba kayo? Bakit po kayo umiiyak? Nagtatakang tanong ni Dravon sa kanya nilapitan si Aling Vilma. Tumingin muna ito sa kanya saka muling tumungo at umiyak. Tita, nasaan po si Mary Jane? Tanong niyang muli. Lalo lamang umiyak si Aling Vilma sa kanyang tanong kaya medyo kinabahan na siya. Draven Iho, umalis na si Mary Jane at hindi ko alam kung saan siya pumunta. Umiyak na saad ni Aling Vilma. Po, bakit po? Bakit po siya umalis? Kinakabahang tanong ni Draven. Dahil ayaw ka daw niyang mahirapan na magdesisyon kaya siya na ang paraya. Ano, kailan pa po siya umalis? Kinakabahang saad ni Draven. Hindi ko alam. Siguro kagabi nang tulog na kami. Basta kaninang umaga nang gigisingan ko sana siya ay hindi ko na siya nakita. At itong sulat na para sa iyo na lamang ang nakita ko sa ibabaw ng kama niya. Patuloy sa pag-iyak na saad ni Aling Vilma. Kinuha ni Draven ang sulat na ibinigay ni Aling Vilma. Binuksan niya ito para basahin. Draven, mahal,
Sorry kung umalis ako nang hindi nagpaalam sa iyo. Nariin ko ang pinag-uusapan ninyo ng daddy mo. Masakit para sa akin ang desisyon na ginawa ko. Pero alam kong ito ang tama. Hindi ko maaatim na ako ang maging dahilan ng pagkawala ng kabuhayan ng inyong pamilya. Sobra kitang mahal kaya hindi na kita papahirapan pang mamili. Ako na ang kusang lumayo para hindi ka na kailangan pang mamili. Tandaan mo na mahal kita. Masaya ako dahil naging parte ka ng buhay ko. Mahalin mo si Sofia na tulad ng pagmamahal mo sa akin. Para maging masaya ka, sa oras na mabasa mo ang sulat ko ay malayo na ako at huwag mo na akong hanapin. Dahil hindi ako magpapakita sa iyo. Simulan mo na rin akong kalimutan. Maraming salamat Draven sa pagmamahal na ibinibigay mo sa akin. Salamat sa mga masasayang alaala na iniwan mo. Mga alaalang babaunin ko kahit saan man ako makarating. Sana maging maligaya ka sa piling ni Sofia. Paulem, nagmamahal Mary Jane. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Draven matapos basahin ang sulat ni Mary Jane. Nakatungo lamang siya habang yumuyugyug ang balikat dahil sa pag-iyak. Awang-awa naman si Aling Vilma kay Draven dahil alam niya kung gaano nito kamahal si Mary Jane. Bakit hindi niya ako hinintay? Siya ang pinili ko. Siya ang pinili ko at palaging pipiliin. Dahil mahal na mahal ko siya. Higit sa ano pa man na material na bagay. Higit sa pera at higit sa buhay ko. Bakit hindi niya ako binigyan man lang ng kahit kaunting panahon? Humahagulhol na saad ni Draven. Draven, mahal na mahal ka rin ni Mary Jane kaya nga nagsakripisyo siya ng kanyang kaligayahan. Para hindi ka na mahirapan. Saad naman ni Aling Vilma habang umiiyak. Mahal, kung mahal niya ako hindi niya ako iiwan ng basta-basta lang. Kung mahal niya ako sana magkasama namin ipinaglalaban ang aming pagmamahalan. Pero nasaan siya? Sumuko siya. Hindi niya ako ipinaglaban. Galit na saad ni Draven. Nagkakamali ka Draven. Ang pagsasakripisyo ay tanda ng wagas na pag-ibig. Isinakripisyo niya ang kanyang kaligayahan para sa pamilya mo. Umiiyak na saad ni Aling Vilma. Lalo namang napaiyak si Draven dahil sa sinabi ni Aling Vilma. Dahil naisip niya na tama ito. Isang malaking sakripisyo ang ginawa ni Mary Jane at nahihiya siya dahil wala siyang nagawa. Humahagulhol si Draven ng iyak dahil sa sakit na nararamdaman niya. Walang kasing sakit at hindi niya kayang tanggapin na mawawala na si Mary Jane sa buhay niya dahil sa makasariling pag-ibig ni Sofia. Dapat ay paalis kami ni Mary Jane ngayon papuntang Amerika para makalayo kay Sofia. Ngunit nahuli pala ako. Hindi ko po kayang tanggapin tita na magkakahiwalay kami ni Mary Jane. Ang sakit, saad ni Draven na patuloy sa paghagulhol. Wala na tayong magagawa Draven. Dahil nakapagdesisyon na si Mary Jane. Kilala ko siya pag nagdesisyon. Talagang pinaninindigan niya anuman ang kanyang napagdesisyonan. Ngayon Draven ay tanggapin mo na hindi na kayo pwede ni Mary Jane. Pakasalan mo na si Sofia at ang kabuhayan ng pamilya mo ang isalba mo ngayon. Dahil hindi mo na maisasalba pa ang inyong relasyon ni Mary Jane. Wika ni Aling Vilma na pilit pinatatatag ang sarili. Hindi ko na alam tita kung paano na ang buhay ko ngayon. Sa ngayon mapipilitan na lamang po ako na pakasalan si Sofia alang-alang sa pamilya ko. Ngunit sa puso ko kailanman ay hindi mawawala si Mary Jane. Lumuluha pa ring saad ni Draven. Magpakatatag ka Draven. Isipin mo na nagparaya si Mary Jane para sa pamilya mo. Isipin mo rin ang sakit na nararamdaman niya kung nasaan man siya ngayon. Alam ko na naghihirap din ang aking anak dahil sa nangyayari sa inyo. Alam ko kung gaano nyo kamahal ang isa't isa. Sayang nga lang dahil pinagmalupitan kayo ng tadhana. Pero tandaan mo pa rin na kung talagang kayo ang para sa isa't isa ay gagawa ang tadhana ng paraan upang kayo ay magkabalikan. Opo tita. Humihingi din po ako ng tawad dahil kung hindi dahil sa akin ay sana nandito lang si Mary Jane at kasama nyo.
Hiyang-hiya po ako sa inyo dahil hindi ko natupad ang mga ipinangako ko. Hayaan nyo na kahit makasal man ako sa Sofia na iyon ay palagi po akong babalik dito para bisitahin kayo. Cora, kahit hindi kami nagkatuluyan ng ate mo ay tutuparin ko pa rin yung pangako ko na ibibili kita ng bahay. Matapos lamang ang lahat ng ito ay babalik ako dito para ibigay sa iyo ang susi ng bago niyong bahay. Wika ni Draven na pilit nang umingiti. Kuya Draven, hindi na po kailangan. Nakakahiya po sa pamilya mo. Pagtanggi naman ni Cora. Cora, pabayaan mong iyan man lang ay matupad ko sa dami ng ipinangako ko sa iyo at sa ate mo. Maraming salamat sa inyo dahil naramdaman ko na itinuring nyo akong kapamilya. Naging masaya ako na nakasama ko kayo. Napamahal na kayo sa akin. Ngayon na maghihiwalay na kami ng landas ni Mary Jane ay babaunin ko lahat ng masasayang alaala kasama kayo Tita and Cora. Lumuluhang wika ni Draven. Salamat din po kuya dahil kahit papaano ay naranasan kong magkaroon ng kuya. Masaya po ako na naging parte ka ng pamilya namin. At nalulungkot din po ako at nasasaktan para sa inyo ni ate. Sayang ang pagmamahalan ninyo. Humahagulhol din na saad ni Cora. Tita, mauna na po ako. Cora, mag-ingat ka parati ha. Kung hindi man kami nagkatuluyan ng ate mo sana kayo na lang ni Harvey pagdating ng tamang panahon. Magtapos ka ng pag-aaral bago ang boyfriend. Sige, aalis na ako. Babalik ako. Pangako malungkot na saad ni Draven. Mag-ingat ka Draven. Sana maging maligaya ka sa piling ni Sofia. Magpakatatag ka. Kaya mo iyan. Isipin mo lang si Mary Jane. Saad naman ni Aling Vilma. Salamat po. Sagot ni Draven at tuluyan nang umalis na sa bahay nila Mary Jane. Sa bahay na maraming masasayang alaala sa kanya. Bago niya pinatakbo ang kotse ay tinitigan niya muna ang bahay ni Mary Jane. Marami siyang magagandang alaala sa bahay na iyon kasama ni Mary Jane. Alam niya matatagalan bago siya muling makabalik sa bahay na iyon. Alam niya na pag-alis niya sa lugar na iyon ay magbabago na ang lahat sa buhay niya. Hindi niya alam kung paano natatakbo ang buhay niya na malayo sa piling ni Mary Jane. Alam niyang magiging miserable ang buhay niya mula sa araw na iyon. Muli ay bumuhos ang kanyang mga luha dahil sa sakit. Sakit na tila winawasak ang kanyang puso hanggang sa madurage ito. Alam niya na hindi na maibabalik pa sa dati ang kanyang puso na nawasak dahil sa lupit ng tadhana. Alam niyang tanging si Mary Jane lamang ang makakabuo muli sa nadurage niyang puso. Ngayong wala na si Mary Jane ay wala na ding halaga ang kanyang buhay. Dahil si Mary Jane lamang ang bumubuo sa kanyang pagkatao. Paano na siya makakapamuhay ng normal kung wala ang babaeng pinakamamahal niya? Hilem sa luha ang mga mata ni Draven habang nagdadrive. Hindi niya alam kung saan siya papunta. Basta ang alam niya gusto niya nang mamatay dahil wala nang halaga ang buhay ngayong hindi niya nakasama si Mary Jane. I love you so much Mary Jane. Pero bakit hindi ka lumaban? Bakit hindi mo ako pinaglaban? Ikaw ang pinili ko. Ikaw lang palagi ang pipiliin ko at wala nang iba. Bakit kailangang mangyari sa atin ito? Bakit? Humahagulhol na saad ni Draven habang patuloy na lumuluha. Ngayong wala ka na sa piling ko ay wala na ring halaga ang buhay ko. Ano pang silbi ng buhay ko kung wala ka Mary Jane? Bakit nagdesisyon kang mag-isa? Paano na ako? Patuloy pa nito. Kahit hilem na sa luha ang kanyang mga mata ay patuloy pa rin siyang nakikipagtagisan sa mga nag-uunahan na mga sasakyan sa kalsada. Hanggang sa isang truck ang mabilis na sumalpok sa kanya. Wala na siyang alam sa mga sumunod na nangyari dahil nandilim na ang lahat. Sa ospital ay iyak ng iyak si Doña Catalina dahil sa pag-aalala kay Draven. Wala pa rin kasi itong malay at patuloy na inoobserbahan ng mga doktor ang kanya kalagayan. Darius, bakit kailangang mangyari ito sa ating anak? Hindi ko makakaya kapag may nangyaring masama sa kanya.
Wika nito habang humahagulhol. Walang mangyayari sa anak natin, Catalina. Tibayan mo ang loob mo dahil ngayon tayo mas kailangan ng ating anak. Higit kailanman. Saad naman ni Don Darius habang niyayakap ang kanyang asawa na si Catalina. Mare, anong nangyari? Nag-aalalang saad ni Aling Vilma na hinihingal pa dahil sa kakamadali na makarating sa ospital kung saan nabalitaan niyang dinala si Draven. Mare, nabangga ng truck ang kotseng minamaneho ni Draven. Hanggang ngayon ay inoobserbahan pa rin siya ng mga doktor. Ano ba kasi ang nangyari, Mare? Di ba pumunta siya sa inyo kanina? Umiiyak pa ring saad ng Donya. Oo, Mare. Pero maayos naman siya nang magpaalam sa amin. Pero alam kong masama ang kanyang loob dahil umalis si Mary Jane nang hindi nagpapaalam. Malungkot na sagot ni Alurg Vilma. Ano? Bakit naman ginawa iyon ni Mary Jane? Nagtatakang tanong naman ng Donya. Kasi Mare, narinig daw niya ang usapan ninyo ni Draven na kailangan niyang pakasalan si Sofia para may salba ang inyong kabuhayan. Kaya nagdesisyon si Mary Jane na magparaya para sa kabuhayan ng inyong pamilya. Kaya umalis siya at walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Umiiyak na ring sagot ni Aling Vilma. Napakabuti talaga ng kalooban ni Mary Jane, Mare. Napahanga ako sa kabutihan niya. Handa niyang isakripisyo ang kaligayahan niya para sa taong mahal niya. Nakakaawa naman sila ni Draven. At sayang ang kanilang tunay na pag-ibig. Lumuluhang saad ng Donya. Sinubak sila ng tadhana, Mare. Pero nanaig ang kabutihan ng puso ng aking anak. Alam kong nasaktan ng husto si Draven kaya siguro nangyari ito. Sana walang mangyaring masama sa kanya. Umiiyak na saad ni Aling Vilma. Sana nga, Mare. Humihingi ako ng tawad, Mare. Kasi nang dahil sa problema ng pamilya ko ay nasaktan at lumayo si Mary Jane. Nahihiya ako sa iyo, Mare. Pasensya ka na at hindi namin inaasahan na mangyayari ito sa amin. Lumuluhang saad ng Donya. Walang may kagustuhan sa nangyari, Mare. Kaya hindi mo na kailangang humingi ng tawad dahil walang may kasalanan. Siguro ito talaga ang nakatadhanang mangyari sa ating mga anak. Ang masaktan at ang magkahiwalay. Siguro ay hindi nga sila para sa isa't isa. Sa ngayon ay ipagdasal na lamang natin ang kaligtasan ng ating mga anak dahil hindi ko din alam kung nasaan na at kung ano na ang nangyayari kay Mary Jane ngayon. Umiiyak na saad ni Aling Vilma. Oo, Mare. Ipagdasal natin ang ating mga anak. Nagyakap ang dalawang ina na punong-puno ng awa para sa kanilang mga anak. Higit sa lahat ay silang dalawa ang higit nasasaktan sa kinahinatnan ng pagmamahalan ng kanilang mga anak. Para bang tinutusok ng punyal ang kanilang mga puso dahil sa sobrang sakit. Kung pwede nga lang na sila na lamang ang makadama ng sakit na nararamdaman nila Mary Jane at Draven sa ngayon ay tatanggapin nila. Ngunit alam din nila na hindi maaari dahil tanging ang puso lamang nila Draven at Mary Jane ang nakakadama ng kung gaano ba kasakit ang nangyayari sa kanila sa ngayon. Habang naghihintay sila sa resulta ay nakaupo lamang sila sa labas ng kwarto kung saan naroon si Draven. Habang ang ama ni Draven ay tila hindi mapakali dahil pabalik-balik lamang siya ng lakad sa harap ni na Aling Vilma at Donya Catalina. Nang lumabas ang doktor ay lahat sila ay nagmamadaling lumapit dito sa kagustuhang malaman ang kalagayan ni Draven. Doc, how's my son? Tanong agad ni Don Darius. For now, hindi ko masabi sa inyo kung stable na ba o hindi ang pasyente. Patuloy pa rin namin siyang ino-obserbahan dahil may namumuong dugo sa ulo niya. At iyon ang ino-obserbahan namin kung kailangan bang operahan o hindi. Paliwanag ng doktor. Pero Doc, maliligtas naman siya, di ba? Umiyak na tanong ng Donya. Hindi ko masisigurado sa iyo iyan, Donya Catalina. Basta gagawin namin ang lahat para iligtas ang inyong anak. Napahagulhol si Donya Catalina sa sagot ng doktor kung iligtas siya. Ano ang possible effect sa kanya ng tama niya sa ulo? Pilit nagpapakatatag na tanong ng Don. Well, maaari itong mag-cause ng amnesia. Pero hindi naman pang matagalan.
Maaaring 5 years na ang pinakamatagal bago bumalik ang kanyang alaala. Sagot ng doktor. Oh my God, kawawa naman ang anak ko. Napahagulhol ng iyak si Doña Catalina dahil sa awa sa anak. Napasuntok naman ang dun sa pader dahil sa narinig. Mare, magpakatatag ka. Ngayon kailangan ng iyong anak. Lumuluha namang wika ni Aling Vilma kay Doña Catalina habang hinahagod ito sa likod. Mare, kasalanan namin ito. Dapat ay hindi na namin sinabi kay Draven ang mga sinabi ng ama ni Sofia. Dapat kami na mismo ang kumontra. Kahit mawala pa lahat ng kabuhayan namin dahil mas mahalaga ang buhay ng aming anak. Humahagulhol na saad nito at napaupo sa sobrang sakit na nararamdaman. Mare, wala na tayong magagawa. Nangyari na ang lahat at walang dapat sisihin. Ito ang nakatadhana. Kaya ang kailangan natin ngayon ay maging matatag dahil sa atin lamang huhugot ng lakas ang ating mga anak. Magtiwala lamang tayo sa nasa itaas. Kaya natin ito. Dadamayan kita Mare sa lahat. Nandito lamang ako dahil parang anak ko na din si Draven at napamahal na siya sa akin. Wika nito. Maraming salamat Mare. Umiiyak pa ring saad nito. Ang mabuti pa ay umuwi muna kayo at ako muna ang magbabante kay Draven. Magpahinga muna kayo Mare para medyo ma-relax ang isip mo. Matulog ka kahit kaunting oras bago ka bumalik dito. Para mas maging matatag ka at malinaw ang isip mo. Wika ni Aling Vilma. Oo nga sweetheart. Tama si Mare. Umuwi muna tayo para makabawi tayo ng kahit kaunting lakas. Sang-ayon naman ang dun sa sinabi ni Aling Vilma. Pero ang anak ko, gusto ko siyang bantayan. Wika ng Donya na ayaw iwanan ang kanyang anak. Nandito naman kami ni Cora Mare. Kami na muna ang bahala. Bumalik ka na lamang uli kapag medyo okay na ang pakiramdam mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko pababayaan si Draven. Sagot naman ni Aling Vilma dito. Naaawa na kasi siya sa Donya dahil parang bibigay na ang katawan nito sa sobrang stress na nararamdaman. Oo nga naman sweetheart. Babalik na lamang tayo agad kapag nakapagpahinga ka na wika ng kanyang asawa. Wala nang nagawa ang Donya nang ayain na siya paalis nito. Mare, ikaw na muna ang bahala sa anak ko ha. Tawagan mo kaagad kami kahit na anong mangyari. Babalik kami kaagad. Anang Donya. Sige Maring Catalina, ako na ang bahala. Huwag ka munang mag-isip ng kung ano-ano para kahit papaano ay makatulog ka. Sagot naman ni Aling Vilma. Oo Mare, salamat. Sige alis na kami ha. Palem nito. Tinanaw na lamang ni Aling Vilma ang mag-asawa habang papaalis. Awang-awa siya sa mga ito. Kung siya man ang nasa kalagayan ng mga ito ay baka hindi niya kayanin. Bigla ay naalala niya si Mary Jane. Nasaan na kaya ang ate mo Cora? Nag-aalala na ako sa kanya. Wika ni Aling Vilma. Hindi ko din po alam nanay. Wala akong maisip na lugar kung saan siya pwedeng pumunta. Sagot naman ni Cora. Mabuti pa Cora. Kapag bumalik ang mag-asawa mamaya ay puntahan natin si Patty o kaya si Alexa. Baka sakaling alam nila kung nasaan si Mary Jane. Umaasa kasi siya na alam ng dalawang kaibigan ni Mary Jane kung nasaan ito. Oo nga po nanay. Sige po, puntahan natin sila mamaya. Sana alam nila. Nakangiti namang saad ni Cora na tila nakakita ng pag-asa na mahanap nila si Mary Jane. Siguro kapag nalaman ni Mary Jane na may nangyaring masama kay Draven ay pupunta siya dito. Wika ni Aling Vilma. Siguro po. Pero parang hindi rin. Kasi nakapagdesisyon na si ate. Alam mo naman si ate. Kapag nagdesisyon ay buo at hindi na mababago pa. Wika ni Cora. Kilala niya kasi ang ate niya. Kapag sinabi nito ay walang mababago doon. Sa bagay, may isang salita kasi ang ate mo. Nakakaawa silang dalawa ni Draven. Akala ko pa naman ay sila na talaga. Nanghihinayang na saad ni Aling Vilma. Oo nga po. Sayang, akala ko pa naman may happy ending sila. Pero ito pala ang ending. Naging tragic. Wala tayong magagawa anak dahil ito ang nakatadhana sa kanilang dalawa.
Hindi mo pwedeng pakialaman ang tadhana ng isang tao. Kung ano ang nakasulat doon ay mangyayari at mangyayari iyon. Kailangan lamang ay lakas ng loob. Kailangan maging matatag para malampasan lahat ng pagsubok. Saad naman na Aling Vilma. Napahinga na lamang ng malalim si Cora. Talagang matalinghaga ang buhay. Hindi mo masasabi kung ano ba talaga ang mangyayari sa atin kinabukasan. Kagaya kina ate. Masayang-masaya pa sila noong mga huling araw na magkasama sila. Pero ngayon heto. Hindi mo iisipin na mangyayari ito. Hindi mo iisipin na mararanasan nila ito. Ang hirap pala magmahal. Natatakot na tuloy ako, wika ni Cora. Cora, iba-iba ang tadhana ng mga tao. Hindi ibig sabihin na dahil nangyari ito sa ate at Kuya Draven mo ay mangyayari din sa'yo. Huwag kang matakot na magmahal. Masarap magmahal anak. Lalo na kapag nakita mo na ang tamang tao para sa'yo. Payo ni Aling Vilma. Ganoon po. Sana huwag mangyari sa akin ito. Wika ni Cora. Niyakap na lamang siya ng kanyang nanay dahil nakikita nito ang takot sa kanyang mga mata. Nag-aalala si Aling Vilma na baka magka-trauma si Cora dahil sa nangyari. Wala kasi talagang makakapagsabi na mangyayari ang lahat na iyon sa buhay nila Mary Jane at Draven. Nang makapagpahinga ang mag-asawang Monteverde ay muli silang bumalik sa ospital. Hindi rin kasi mapakali si Doña Catalina sa bahay. Mare, kumusta na ang aking anak? Tanong ng Donya nang makalapit kay Aling Vilma. Nasa loob ang Dr. Mare. Inaalam nila kung kailangan bang operahan si Draven o madadala pa sa gamot ang namuong dugo sa ulo niya. Sagot naman ni Aling Vilma. Diyos ko, sana ay madala na lamang ng gamot dahil kawawa naman ang anak ko. Nag-aalalang saad ng Donya. Mare, magpapaalam muna kami ni Cora. Kasi hahanapin din namin si Mary Jane. Nag-aalala na din kasi ako sa kanya dahil hanggang ngayon hindi pa rin tumatawag sa akin. Wika ni Aling Vilma. Sige Mare, sana nasa ligtas si Mary Jane. Salamat sa pagbabante kay Draven Mare. Sagot naman ng Donya. Sige, Mare, pare, aalis muna kami ni Cora. Palem ni Aling Vilma. Sige, Mare, salamat. Sagot naman ng Don. Walang anuman. Sige Mare, wika nito saka iniwan na ang mag-asawa. Dumiretso ang dalawa sa bahay ni Patty. Kumatok sila sa pinto ng bahay ni Patty nang makarating sila doon. Tao po, sigaw ni Aling Vilma. Sino yan? Sandali lang, sagot naman ng nasa loob. Vilma, ikaw pala. Sagot ng nanay ni Patty nang makilala kung sino ang kumakatok sa pinto. Ako nga Karen. Pumunta lang ako dito para sana tanungin si Patty. Baka sakaling alam niya kung nasaan si Mary Jane. Wika ni Aling Vilma. Pumasok ka muna Vilma. Maupo ka. Wika nito at pinatuloy sina Aling Vilma at Cora. Nandito ba si Patty? Tanong ni Aling Vilma nang makaupo. Wala dito si Patty. Nagpalem siya sa akin kaninang madaling araw. Sasamahan niya daw si Mary Jane. Hindi naman sinabi kung saan. Pero sabi niya matatagalan daw sila bago makabalik. Nag-iwan nga din sa akin ng resignation letter. Ibigay ko daw sa school. Pati si Mary Jane ay nag-iwan din ng resignation letter. Ang bilin sa akin ay huwag ko na lamang daw sabihin sa iyo. Kaso hindi ko naman matiis ngayong nandito ka. Wika nito. Hindi ko alam kung nasaan na si Mary Jane. Pero medyo gumaan ang pakiramdam ko nang malaman ko na kasama niya pala si Patty. Kahit papaano ay may kasama siya. Malungkot na saad ni Ating Vilma. Ano ba kasi ang nangyari? Akala ko ba ikakasal na si Mary Jane? Tanong naman ni Karen. Ewan ko nga ba Karen? Hindi ko rin maunawaan si Mary Jane. Baka may problema. Hindi naman kasi nagsasabi ang batang iyon. Pagsisinungaling ni Aling Vilma. Ayaw niya na kasi na malaman pa ng iba ang problema ng kanilang pamilya at nahihiya rin siya sa pamilya ni Karen kung ipagsasabi niya pa ang problema ng mga ito. Ganoon ba? Nako, mga kabataan nga naman. Kaunting problema ay suko kaagad. Hayaan mo Vilma.
Dahil kapag tumawag si Patty ay sasabihin ko kaagad sa iyo ha. Wika nito. Sige, Karen salamat. Tutuloy na rin kami ni Cora. Wika ni Aling Vilma. Umuwi na sila sa bahay dahil medyo gabi na rin at nakakadama na ng pagod si Aling Vilma dahil sa maghapon na pagbabante sa ospital kay Draven. Cora anak, bumili ka na lamang ng ulam at kanin dyan sa may karenderya. Medyo nakakapagod na kung magluluto pa tayo. Utos nito na halata ang pagod. Opo, nanay, sagot naman ni Cora. Kumuha siya ng pera sa pinaglalagyan ng kanyang nanay ng pera. Saka lumabas ng bahay para bumili ng kanilang pagkain sa karenderya sa may kanto. Habang naglalakad siya ay may nakita siyang babae na kasalubong niya. Laking gulat niya nang makilala niya ito. Ate Mary Jane. Ikaw nga. Tuwang-tuwang wika ni Cora at nagmamadaling lumapit sa ate niya at niyakap ito ng buong higpit. Cora. Saad naman ni Mary Jane at niyakap niya din si Cora Rigg mahigpit. Mabuti bumalik ka ate. Teka lang pala at bibili ako ng pagkain. Wika ni Cora. Bakit ka bibili? Hindi ka nagluto. Nagtatakang wika ni Mary Jane. Hindi ate. Kasi kada rating lang namin ni nanay. Maghapon kasi kami sa ospital. Sagot naman ni Cora ospital. Bakit anong nangyari kay nanay? Nag-aalalang tanong ni Mary Jane. Ate, hindi mo alam ang nangyari. Nagtataka namang tanong ni Cora. Hindi nga, kaya nga nagtatanong ako. Kumusta si nanay? Okay lang ba siya? Sandali lang ate bibili lang ako. Wika ni Cora. Namili siya ng kanin at ulam na kakasya sa kanilang tatlo saka binalikan si Mary Jane. Sa bahay na natin pag-usapan iyan ate. Halika na ate wika ni Cora. Hindi na lamang umimik si Mary Jane at sumunod na lamang kay Cora. Ngunit nag-aalala talaga siya sa kanyang nanay. Pagdating sa bahay ay hinanap niya kaagad ang kanilang nanay at nakita niya nga itong tulog na tulog sa bangko na nasa sala. Agad niya itong nilapitan sa sobrang pag-aalala at naiyak pa niya habang umiiyak. Patawarin niyo po ako kung umalis ako nang walang palem nanay. Wika ni Mary Jane at niyakap ang kanyang nanay. Nagulat naman si Aling Vilma sa pagdating ni Mary Jane. Mary Jane, ikaw ba yan anak? Naiyak na saad ni Aling Vilma. Opo, nanay, ako nga po. Okay ka na po ba nanay? Sagot naman ni Mary Jane. Ate, hindi naman si nanay ang naospital. Si Kuya Draven ang nasa ospital ate. Wika ni Cora habang inihahanda ang kanilang pagkain. Mary Jane. Nabangga ng truck ang kotseng sinasakyan niya pagkagaling niya dito kaninang umaga. Ano, si Draven na ospital? Bakit? Anong nangyari sa kanya? Nag-aalalang tanong ni Mary Jane. At malubha ang lagay niya Mary Jane. Wika ni Aling Vilma. Ano po? Anong ginawa niya dito kanina? Umiiyak ng saad ni Mary Jane. Pumunta siya dito dahil sa sanduan ka daw. Dahil pupunta daw kayo sa Amerika para lumayo kay Sofia. Pero wala ka na. Kaya masamang-masama ang loob ni Draven na umalis dito. Kaya siguro na disgrasya siya. Kwento ni Aling Vilma. Iyak naman ng iyak si Mary Jane nang marinig ang kwento ni Aling Vilma. Awang-awa din siya kay Draven. Bakit ka nga pala bumalik Mary Jane? Akala ko ba ay magpapakalayo-layo ka? Nagtatakang tanong ni Aling Vilma. Napag-isip-isip ko pa kasi nanay na hindi ko dapat talikuran agad si Draven. Dapat ay pag-usapan muna namin ang problema. Dahil baka may solusyon pa kaming maisip. Hindi ko naman akalain na mangyayari iyon sa kanya. Kumusta na po ang lagay niya ngayon nanay? Umiyak na saad ni Mary Jane. Nasa kama siya at inoobserbahan pa siya ng doktor kung ooperahan siya dahil may namumuong dugo sa ulo niya. Wika ni Aling Vilma. Lalo namang napahagulhol si Mary Jane sa nalaman. Pupuntahan ko siya nanay. Wika ni Mary Jane sa katumayo. Huwag na muna ngayon. Kasi gabi na anak, hindi mo rin naman siya makakausap. Pero nanay, hindi rin ako makakatulog kakaisip kung kumusta na siya. Umiiyak na wika ni Mary Jane. Ipagpabukas mo na lamang at sasamahan kita. Pigil dito ni Aling Vilma.
Mary Jane, makinig ka sa akin. Magpahinga ka na muna at bukas na bukas ay maaga tayong pupunta doon. At baka gising na siya. Sa ngayon ay kumain na tayo at pagkatapos ay matulog na tayo para maaga tayong magising bukas. Wika ni Aling Vilma. Wala nang nagawa si Mary Jane kundi ang sumunod sa kanyang nanay. Kahit pa nga hindi siya mapalagay sa kakaisip sa kalagayan ni Draven. Pagkatapos kumain ay pumasok na siya sa kanyang kwarto upang matulog. Ngunit hindi siya makatulog dahil binabagabag siya ng kanyang konsensya. Dahil kung hindi siya umalis sana ay hindi ito nangyari kay Draven. Sana ay hinintay niya muna na magkausap sila ni Dravon tungkol sa problema nila. Bakit kasi pinangunahan niya si Draven? Walang tigil sa pagtulo ang kanyang luha hanggang sa makatulog siya. Dravon, kausapin mo naman ako, wika ni Mary Jane. Miss, sino ka ba? Pwede ba tigilan mo na ako? Galit na saad ni Draven. Dravon, hindi mo ba ako naalala? Ako to si Mary Jane. Ang babaeng pinakamamahal mo. Umiiyak ng saad ni Mary Jane. Nagpapatawa ka ba, miss? Hindi nga kita kilala, saka isa pa hindi ikaw ang mahal ko. Kaya pwede ba lumayas ka dyan sa harap ko dahil nakakaabala ka? Galit na saad ni Draven. Draven, ano ba? Huwag mo naman akong biruin ng ganyan. Ano ba? Nagtatakang wika ni May Jane. Miss, hindi nga kita kilala, okay? Kaya pwede ba umalis ka na dyan? At saka ikakasal na ako kaya lumayo ka sa akin. Nagpipigil sa inis na saad ni Draven. Iniwan siya nito at tuloy-tuloy na lumayo sa kanya. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa may lumapit na babae dito at hinalikan si Draven sa bibig na ginantihan naman ni Draven at niyakap pa ang babae. Pagkatapos ng halikan ng dalawa ay tumingin sa kanya si Sofia at saka ngumiti sa kanya na parang isang kontrabida sa pelikula. Kaya naman sumigaw siya ng sumigaw. Draven, Draven, Dravon. Paulit-ulit niyang tawag sa pangalan ni Draven ngunit tuluyan na siyang iniwan nito kasama ni Sofia. Mary Jane. Gising, Mary Jane. Wika ni Aling Vilma. Narinig kasi nito ang sigaw ni Mary Jane kaya pinuntahan niya ito at inabutan niya nga itong binebanggungot habang isinisigaw ang pangalan ni Draven. Ha! Panaginip lang pala, wika ni Mary Jane. Ngunit nagtataka siya dahil puno siya ng luha sa mukha. Napakasakit din ng kanyang dibdib dahil sa panaginip niya. Nanay, si Draven. Umiiyak na saad ni Mary Jane. Panaginip lamang iyon, anak. Huminahon ka. Nag-aalala namang wika ni Aling Vilma. Iniwanan niya ako, nanay. At sumama siya kay Sofia. Ang sakit-sakit. Humahagulhol na wika ni Mary Jane. Anak, isang panaginip lamang ang lahat. Kailanman ay hindi nagkakatotoo ang panaginip. Saad naman ni Aling Vilma habang hinahagod ang likod ni Mary Jane. Sana nga po, nanay. Sana nga ay panaginip lamang ang lahat. Kinakabahang saad ni Mary Jane. Maagang nagising si Mary Jane para makapunta siya ng maaga sa ospital. Gustong-gusto niya na kasi makita si Draven at malaman ang kalagayan nito. Pagbangon niya ay dumiretso siya sa CR upang maligo. Pagkatapos ay bumaba na siya. Tamang pagbaba niya ay nakapagluto na pala ang nanay niya ng almusal. Good morning, nanay. Pagbati niya sa nanay saka humalik sa pisngi. Magandang umaga naman, anak. Mag-almusal na tayo at nang makapunta tayo ng maaga sa ospital. WKA nito at inabutan ng pinggan si Mary Jane. Salamat po, nanay. Wika ni Mary Jane saka sumandok ng kanin at kumuha ng itlog. Mabilis siyang kumain kaya naman nakatapos siya agad. Nang makatapos kumain si Aling Vilma ay gumayak na sila para pumunta sa ospital. Cora, aalis na kami ng ate mo. Ikaw na ang bahala dito sa bahay, ha? Sigaw ni Aling Vilma kay Cora bago umalis. Opo, nanay. Sagot naman ni Cora na tila antok na. Umalis na sina Mary Jane papuntang ospital. Mabuti na lamang at paglabas nila sa kalsada ay may jeep na nakaabang sa mga pasahero kaya sumakay agad sila doon. Halos natagalan sila dahil medyo traffic.
Araw kasi ng Lunes kaya maraming tao na naman ang nag-aagawan sa daan papunta sa kani-kanilang pupuntahan sa araw na iyon. Kaya naman natagalan din silang makarating sa ospital. Nang sa wakas ay nakarating sila sa ospital ay halos takbuhin na ni Mary Jane ang kwarto na kinaroroonan ni Draven. Malayo pa lamang si Mary Jane ay natano na siya ng mag-asawang Monteverde at nagulat at nag-alala ang mga ito. "Mary Jane, bakit ka nandito?" tanong ni Doña Catalina nang makalapit si Catalina sa kanila. "Tita, nahihiya po ako sa inyo. Kasalanan ko po ang lahat. Dapat hindi ako umalis nang hindi kami nakakapag-usap ni Dravon. Sana hindi siya na-disgrasya." Umiiyak na saad ni Mary Jane. "Walang may kasalanan, Mary Jane." Pero, hindi na naituloy pa ng Donya ang sasabihin dahil pinigil siya ng kanyang asawa. Nagtaka naman si Mary Jane dahil parang may gustong sabihin ito sa kanya pero pinigil ito ng Don. Napatingin si Mary Jane sa loob ng kwarto ni Draven at nakita niya ito na tila masaya at may kausap. Sinusubuan din ito ng kung sino sa loob. Hindi niya kasi makita dahil natatakpan ito ng pinto. Dahan-dahan siyang lumapit doon at pumasok sa loob para lamang makita niya kung sino ang kausap ni Draven. Halos pagsakluban siya MG langit at lupa sa kanyang nasaksihan. Para bang tinusok ng punyal ang kanyang puso sa sakit na naramdaman. Nakita niya kasi na si Sofia ang sumusubo kay Draven ng pagkain habang masayang nagkukwentuhan ang dalawa. Nakita siya ni Draven nang pumasok siya pero ang ipinagtataka niya ay tila hindi siya pinansin nito at tuloy pa rin ang tawa sa kwento ni Sofia. "Draven, kumusta ka na?" Pigil ang iyak na saad ni Mary Jane. Napakunot naman ang noo ni Draven nang makita niya si Mary Jane. "Who are you?" tanong ni Draven sa kanya. Tila ba hindi siya kilala nito at wala itong pakialam kay Mary Jane. Nagulat si Mary Jane sa tanong ni Draven. Parang ganoon ang napanaginipan niya kagabi. Biglang nanindig ang balahibo niya dahil sa naisip at tumulo na lamang ang kanyang mga luha. Hindi ganyan si Draven pag nakikita siya. Palagi itong sabik sa kanya at gusto nito ay laging hahalik sa kanya kaagad kapag nagkikita sila. Pero bakit ngayon ay parang wala lang siya para dito? "Why are you crying? Babe, do you know her?" Tila puno ng pagtatakang tanong ni Draven kay Sofia. Tumingin sa kanya si Sofia at ngumiti na kapareho ng ngiti nito sa panaginip niya kagabi. "No babe, I don't know her. Baka family friend nyo." Tila inosenteng sagot ni Sofia kay Draven. "Draven, hindi mo ako kilala. Ako ito si Mary Jane. Your fiancé." Umiiyak na saad ni Mary Jane. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Naguguluhan siya. "What? Are you kidding, miss? Hindi nga kita kilala tapos sasabihin mo na fiancé kita." "Sofia, sino ba talaga siya?" Tila nagulat na saad ni Draven. Hindi din ito makapaniwala sa mga sinasabi ni Mark Jane. "I don't know her. Draven, maybe she's crazy kaya kung ano-ano ang sinasabi. Miss, pwede ba lumabas ka na dito? Nanggugulo ka lang. Isusumbong kita sa guard." Wika ni Sofia. "Sofia, manahimik ka. Ikaw ang nanggugulo sa amin ni Draven. Pwede ba lumayo ka sa tabi ni Draven?" Sigaw ni Mary Jane at hinihila si Sofia palayo kay Draven. Narinig naman sila sa labas kaya nagmamadaling pumasok ang mag-asawa at si Aling Vilma. "Anong nangyayari dito?" tanong ni Don Darius. "Dad, sino ba kasi siya? Bakit sinasabi niya na fiancé ko siya? Di ba sabi niyo si Sofia ang fiancé ko? Ano ba talaga ang totoo?" Naguguluhan na tanong ni Draven. "Anak, calm down. Okay, yes, si Sofia ang fiancé mo. Ako na ang bahala dito." Wika ni Don Darius. "Pare, ano ba ang mangyayari? Bakit ganyan?" Nagtataka namang saad ni Aling Vilma. Hindi niya rin maunawaan ang nangyayari. "Mare, Mary Jane, pwede ba sa labas na lang natin pag-usapan?" Saad naman ni Doña Catalina. Tahimik na lumabas sina Mary Jane at Aling Vilma kasunod ng mag-asawa. "Tita, ano pong nangyari? Bakit hindi ako kilala ni Draven?
Bakit si Sofia ang alam niyang fiancé niya? Naguguluhan po ako. Umiiyak na saad ni Mary Jane. Mary Jane. Nagkaroon ng amnesia si Draven. At wala siyang maalala kahit na ano. Kahit kami ay hindi niya kilala. Akala kasi namin ay hindi ka nababalik kaya kagabi nang magising si Draven ay saktong nandito si Sofia. Doon na nakiusap ang ama ni Sofia na si Sofia na ang ipakilala naming fiancé niya para matuloy na ang kasal nila. Pumayag kami kasi akala namin ay pinaubaya mo na si Draven iya. Umiiyak na kwento ni Doña Catalina. Mary Jane, patawarin mo kami kung nagdesisyon kami ng ganyan. Nais din kasi naming isalba ang aming kabuhayan. Patawarin mo sana kami, Mary Jane. Hindi ka namin nais na saktan dahil napamahal ka na sa amin. Pero wala na kaming magagawa dahil nakapagdesisyon na kami. Malungkot na saad naman ng Don. Hindi na nekaimik pa si Mary Jane dahil nauunawaan niya naman ang mag-asawa. Pero sobrang sakit lang nang nangyari. Parang hindi niya yata matatanggap. Sana ay prank lang ang lahat. Pero alam niya na totoo ang lahat at wala na siyang magagawa pa kundi tanggapin na lamang ang lahat. Ngunit paano na siya? Paano ang kanyang anak? Ipapaalam niya pa ba kay Draven at sa mga magulang nito o mananatili na lamang lihim ang lahat? Sa oras ding iyon ay nais niyang maglaho na lamang upang hindi na maramdaman pa ang sakit ng mga nangyayari sa kanila ni Draven. Bakit ang lupit naman ng tadhana sa kanya? Lumuha na lamang ng lumuha si Mary Jane dahil sa sakit na nararamdaman. Hindi na siya makapag-salted dahil tila ba nawala na siya ng lakas. Unti-unti ay nabalot na siya ng dilim at hindi niya na alam ang mga sumunod na nangyari. Nagising si Mary Jane sa isang kwarto. Alam niya na nasa ospital siya. Nag-aalala siya dahil malalaman na ng kanyang nanay ang kanyang kalagayan. Ang gusto niya sana ay hanggat maaari ay huwag munang malaman ng iba ang kalagayan niya hanggat hindi pa natatapos ang problema. Pero heto at tila alam na yata nila. Habang nag-iisip si Mary Jane ay pumasok naman ang kanyang nanay. Mary Jane, anak. Bakit hindi mo sinabi sa kanila ang kalagayan mo? Paano na kayo ng anak mo kung ikakasal si Draven kay Sofia? Naiiyak na saad ni Aling Vilma. Nanay, palalakihin kong mag-isa ang aking anak. Hindi na ako manggugulo pa kay Draven dahil kasalanan ko naman ang lahat. Umiiyak ng saad ni Mary Jane. Anong plano mo, anak? Malalaman at malalaman din naman nila na buntis ka at si Draven ang ama. Tanong ni Aling Vilma. Lalayo ako, nanay. Umuwi na muna tayo sa probinsya, nanay, para kahit papaano ay makalimot ako. Hindi mo naman ako pababayaan, di po ba, nanay? Umiiyak na saad ni Mary Jane. Oo naman, anak. Hinding-hindi kita pababayaan. Tutulungan kita sa pag-aalaga sa iyong anak. Bubusugin natin siya ng pagmamaha. Umiiyak na saad nito. Umuwi na tayo, nanay. Maayos na po ang pakiramdam ko. Wika ni Mary Jane. Sige, anak, kausapin ko lamang ang doktor, ha. Babalik ako kaagad. Wika nito. Tumango na lamang si Mary Jane sa sinabi ng kanyang nanay. Nang lumabas ang kanyang nanay ay patuloy pa rin na tumutulo ang kanyang mga luha. Draven, kaya ko ba? Umiiyak na anito. Nagpasya siyang tumayo at puntahan ang kwarto ni Draven. Nais niya itong makita sa huling sandali. Inabutan niyang tulog si Draven habang binabantayan ng mga magulang nito. Tita, pwede ko po bang makausap si Draven kahit sa huling sandali? Aalis na po ako at magpapakalayo para hindi ko na po magulo pa ang relasyon nila ni Sofia. Naiiyak na wika ni Mary Jane. Sige, Mary Jane, lalabas lamang kami. Sagot naman ng mga ito. Lumabas ito upang bigyan ng oras si Mary Jane na makapagpaalam kay Dravon. Pagkalabas ng mga ito ay dahan-dahan na lumapit si Mary Jane kay Draven na mahimbing na natutulog. Hinawakan niya ang kamay nito at hinalikan. Hindi pa man ay tumutulo na naman ang kanyang mga luha. Draven, pinapalaya na kita. Masakit man pero kailangan kong tanggapin na nakalimutan mo na ako. Pero alam ko na nakalimutan man ako ng isip mo ay hinding-hindi naman makakalimot ang puso mo. Mahal na mahal kita, Draven.
At hanggang sa huling sandali ng buhay ko ay ikaw lamang ang aking mamahalin. Huwag kang mag-alala, hindi ako galit sa iyo dahil kasalanan ko naman talaga ang lahat kung bakit ito nangyayari. Mag-iingat ka palagi at sana mahalin ka ni Sofia na tulad ng pagmamahal ko sa iyo. Siya nga pala, daddy ka na. Sayang nga lang dahil hindi ka niya makikilala. Huwag kang mag-alala. Aalagaan kong mabuti ang ating anak. Ito na ang huling sandali na makikita kita, Draven. Hindi kita malilimutan. Saan man ako makarating ay babaunin ko ang masayang nakaraan natin. Polem Dravon. Polem aking mahal. Hilem sa luha ang mga mata ni Mary Jane na lumabas ng kwarto ni Draven. Tita, Tito, muli po akong humihingi ng tawad dahil sa nangyari. Magpapaalam na rin po ako dahil aalis na po kami dito nila nanay. Uuwi na po kami ng probinsya at doon ay magsisimula ulit kami ng bagong buhay. Maraming salamat po sa pagtanggap ninyo sa akin. Umiiyak na wika ni Mary Jane. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Mary Jane. Dahil walang may kasalanan sa nangyari. Kami ang humihingi ng tawad sa iyo dahil nakapagdesisyon agad kami. Mag-ingat ka, Mary Jane, at salamat sa pagmamahal mo kay Draven. Napakabuti mo, sagot ng Donya at niyakap si Mary Jane ng mahigpit. Nakita naman ni Aling Vilma si Mary Jane na kausap ng mag-asawa kaya nilapitan niya ang mga ito. Mary Jane, tayo na anak. Pilit nang umingiti si Aling Vilma kahit na nasasaktan siya para sa anak. Alam niyang walang kasing sakit ang nararamdaman nito sa mga oras na iyon. Sige po nanay, tayo na po. Tita, tito, tuloy na po kami. Muling polem nito sa mag-asawa. Mag-iingat kayo mare, sagot naman ng mag-asawa. Naaawa din sila kay Mary Jane. Sayang nga lang at nahuli ito ng dating. Siguro kung dumating ito kagabi ay hindi sila makikipagkasundo sa ama ni Sofia. Inisip kasi nila na hindi na babalik si Mary Jane kaya nagdesisyon na sila na ipakasal si Draven kay Sofia. Ngunit wala na silang magagawa. Nangyari na ang lahat at hindi na mababago pa ang napag-usapan nila. Samantalang nagising naman si Draven nang lumabas si Mary Jane. Inakala niya kasi na panaginip lamang ang narinig niya pero may nararamdaman din siyang hapdi sa puso. Parang kakaiba na hindi niya maunawaan. Sino kaya ang babaeng iyon? Bakit sabi niya sa panaginip ko ay may anak ako sa kanya? Pero hindi ko makita ang mukha niya. Baka si Sofia, pero hindi. Panaginip lang naman iyon. Hindi naman nagkakatotoo ang panaginip. Wika ni Draven na pilit kinokontra ng isip ang kanyang puso. Hello sweetheart, how's your day? Masiglang bati ni Sofia kay Drave nang bigla itong pumasok sa kwarto. Pinipilit ni Draven na maging masaya pag nandyan si Sofia dahil iniisip niya na dapat ay ganoon ang naramdaman niya dahil fiancé niya ito. Pero bakit parang hindi siya masaya kapag nakikita niya ito? Bakit parang may kulang sa puso niya na pilit niyang hinahanap pero hindi niya alam kung ano ba ang kulang? Inisip niya na lang na baka natural lamang iyon dahil galing siya sa aksidente. Hindi naman siguro siya lolokohin ng mga magulang niya kaya naniwala siya na mahal niya si Sofia dahil ikakasal na sila. Hi sweetheart, medyo okay naman ako ngayon. Pwede na nga akong umuwi kasi naiinip na ako dito. Palagi na lang akong nakahiga dito sa kama. Wika ni Draven at pinilit niyang maging masaya dahil baka magtampo si Sofia. Ayaw niya namang bigyan ito ng sama ng loob kahit na nga wala siyang maalala. Kawawa naman ang baby ko. Hayaan mo, kakausapin ko sina tita. Baka pwedeng sa bahay ka na lamang magpahinga. Nakangiting sagot naman ni Sofia. Nagkataon naman na pumasok ang mga magulang ni Draven. Tita, pwede na po bang umuwi na si Draven at doon na lamang siya sa bahay magpahinga? Okay na daw po kasi siya. Malambing na wika ni Sofia. Bakit anak, naiinip ka na ba? Nakangiti namang tanong ng Donya kay Draven. Oo mommy, okay naman na ang pakiramdam ko. Malakas na ulit ako. Saad naman ni Draven. Ganoon ba? Sige. Hayaan mo at kakausapin ko ang doktor mo. Wika ng Donya.
Lumabas ito at pinuntahan ang doktor ni Draven. Nang makarating sa opisina ay kumatok muna siya sa pinto. Yes. Come in, sagot naman ng doktor. Kaya tumuloy na si Doña Catalina sa opisina ng doktor. Yes, Mrs. Monteverde. Tanong ng doktor nang makilala kung sino ang pumasok sa kanyang opisina. Dok, naiinip na po kasi si Draven. Pwede ba nasa bahay na lamang siya magpagaling? Tanong agad ng Donya. Pwede naman. Basta makakainom siya ng gamot sa tamang oras. Sagot naman ng doktor. Salamat naman po kung ganoon. Dok, tungkol sa amnesia ni Draven. Matatagalan po ba talaga bago bumalik ang mga alaala niya? Tanong nito. Nag-aalala kasi siya na baka bumalik kaagad ang alaala ni Draven ay alam niyang hindi sila mapapatawad nito dahil sa kasinungalingan na itinanim nila sa isip nito. Well, sa case ni Draven, habang hindi pa tuluyan na natutunaw ang dugo sa ulo niya ay malabo pang bumalik ang kanyang alaala. Pero don't worry dahil hindi naman mapanganib para sa kanya ang dugo sa ulo niya dahil unti-unti na iyong tutunawin ng gamot. Sagot ng doktor, mga ilang years po kaya bago bumalik ang alaala niya. Tanong pa nito, sabihin na natin na baka mga 5 to 10 years pa bago bumalik ang kanyang mga alaala. Pero matutulungan ninyo siya para maibalik kaagad ang mga alaala niya. Sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya ng mga masasayang alaala, sagot ng doktor. Salamat po, Dok. Iuuwi na po namin ngayon si Draven dahil gusto niya nang umuwi. Medyo nakahinga siya ng maluwag nang marinig na matatagalan pa bago bumalik ang alaala ni Draven. Umaasa siya na matututunan din ni Draven na mahalin si Sofia bago pa bumalik ang alaala niya. Samantala, halos ayaw lumakad ng mga paa ni Mary Jane palayo sa ospital kung saan naroroon si Draven. Napakabigat sa kalooban niya ang iwanan si Draven. Parang ayaw pumayag ng puso niya sa gagawin niyang paglayo. Ngunit alam niyang iyon lamang ang tanging paraan para magkaroon sila ng katahimikan ni Draven. Ayaw niya kasing guluhin ang isip nito. Ayaw niyang mahirapan pa ito kaya naman kahit masakit ay kailangan niyang lumayo. Umuwi sila sa probinsya ng kanyang nanay sa Bicol. Doon ay malayo siya kay Draven at baka matutunan niya ng mamuhay nang wala si Draven sa tabi niya. Dito tayo magbabagang buhay, anak. Lahat ng mapapait na alaala mo sa Antipolo ay malilimutan mo dahil masaya dito. Wika ng kanyang nanay habang nasa may baybayin sila at pinapanood ang alon. Sana nga po, nanay. Lumuluhang wika ni Mary Jane, miss na miss niya na kasi si Draven. Isang linggo pa lamang sila sa Bicol ay para bang isang taon na ang nakalipas. Ngunit ang sakit ay sariwang-sariwa pa rin. Ate, nanay, sigaw ni Cora papunta sa kanila. Para bang may emergency kung makasigaw ito. Bakit ba, Cora? At para kadiyang hinahabol ng 10 kabayo. Nagtatakang tanong ni Aling Vilma. Nanay, tingnan niyo po ang nasa dyaryo. Ikakasal daw si Kuya Draven at Sofia sa susunod na linggo. Balita ni Cora habang humahangos. Ano, patanjin nga. Nagulat namang saad ni Aling Vilma. Binigay naman ni Cora ang dyaryo para mabasa ng kanyang nanay. Nang mabasa ni Aling Vilma ay napatingin siya kay Mary Jane na nagsisimula na muling lumuha. Awang-awa siya dito. Alam ko na mangyayari iyan, nanay. Huwag po kayong mag-alala dahil tanggap ko na naikakasal sila. Wika ni Mary Jane na pinipigilan ang umiyak. Pagkasabi noon ay tumayo siya at umuwi sa bahay. Pumasok siya sa kwarto at doon inilabas ang lahat ng sama ng loob na pilit niyang itinatago sa nanay at kapatid. Bakit kahit anong pilit ko na tanggapin Draven ay napakasakit pa rin marinig at malaman na ikakasal ka na sa iba. Ang sakit, Draven. Ang sakit-sakit. Kung sana wala kang amnesia. Alam kong hindi ka papayag na maranasan ko ang lahat ng ito. Draven. Sigaw ni Mary Jane habang humahagulhol ng iyak. Kung sana hindi ako nagpadalos-dalos ng desisyon noon. Sana ay tayo pa rin ang ikakasal. Sana ay kasama pa rin kita, Draven. Sana ay magkasama tayo at masaya kasama ng ating anak.
Saad pa nito habang hilim sa luha ang mga mata. Hindi niya na yata kaya pa ang sakit na nararamdaman. Gusto niya nang sumuko ngunit kailangan niyang maging matatag para sa kanyang anak. Mary Jane anak, kaya mo iyan. Tatagan mo ang loob mo. Wika ni Aling Vilma na sumunod pala kay Mary Jane. Awang-awa na siya sa kanyang anak. Kitang-kita niya kung paano ito nahihirapan sa mga nangyayari. Nanay, bakit ganito? Bakit kailangan kong maranasan ang lahat ng ito? Nagmahal lang naman ako. Pero bakit parang pinarurusahan yata ako ng Diyos? Humahagulhol pang sabi ni Mary Jane. Anak, huwag mong sisihin ang Diyos. Siguro sinusubok ka lamang niya para mas lalo ka pang maging matatag anak. Saad naman ni Aling Vilma. Bakit kailangan niya akong subukin? Bakit? Lahat ng hirap ay naranasan ko na nanay. Magmula pa pagkabata. Hindi pa ba sapat na paghihirap na iyon? Hindi pa ba sapat na pagsubok iyon? Ngayon lang ako naging masaya. Pero bakit ang sakit naman ng kapalit? Bakit nanay? Bakit? Mabuti pa siguro na mamatay na lamang ako baka mas matuwa pa siya. Wika ni Mary Jane habang humahagulhol. Anak, huwag kang sumuko. Andito naman kami ni Cora. Mahal na mahal ka namin. Siguro ay hindi lang talaga kayo para sa isa't isa ni Draven kaya nangyari ang lahat ng ito. Sigurado ako na makikita mo rin ang nakatakda para sa iyo anak. Magtiwala ka lamang sa kanya. Umiiyak na ring saad ni Aling Vilma. Ewan ko nanay. Ayoko nang magtiwala pa kahit kanino. Ayoko na nanay. Gusto ko na lang mamatay. Sigaw ni Mary Jane habang humahagulhol. Ate tama na. Isipin mo na may anak ka sa tiyan mo. Para man lang sa kanya ay lumaban ka. Umiiyak na ring saad ni Cora. Awang-awa rin siya sa kanyang ate. Ngayon niya lang ito nakitang ganito at hindi siya sanay. Kilala niya kasi ito bilang isang matapang na babae. Pero sa isang kisap mata ay naging isang mahina ito at nawala ng pananampalataya sa Diyos. Anak, mahal ka ng Diyos. Hindi mo man nakikita pero alam ko na nakaalalay siya sa iyo. Lalo na ngayon na mahina ka. Kaya mo yan anak, lumaban ka para sa anak mo. Tutulungan ka namin at hinding-hindi kita pababayaan kahit na anong mangyari. Umiiyak na saad ni Aling Vilma. Napapagod na akong lumaban nanay. Napapagod na akong maging malakas. Wika ni Mary Jane. Nandito lang kami anak, nandito lang kami. Magdasal ka upang bigyan ka niya ng malinaw na pag-isip. Wika ni Aling Vilma. Gusto ko nang matulog nanay. Nasabi na lamang ni Mary Jane. Sige na anak, magpahinga ka na at bukas ay magsisimbe tayo. Saad naman ni Aling Vilma. Iniwan na nila si Mary Jane sa kwarto upang makapagpahinga na ito. Samantala, sa bahay ng mga Monteverde ay masayang nag-usap-usap ang pamilya ni Draven at pamilya ni Sofia. Paano ba iyan kumpadre? Malapit na ang kasal ng dalawa. Masaya ako at sa wakas ay matutuloy na rin ang ating pagiging magkumpadre. Masayang saad ng ama ni Sofia. Masaya rin kami kumpadre. Lalo na ngayon na malayo na sa kapahamakan ang buhay ng aming anak. Sagot naman ng ama ni Draven. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay naroon ang awa nito para kay Draven at Mary Jane. Hindi na ako makapaghintay sa kanilang kasal kumpadre. Kung sa bagay isang linggo na lamang at kasal na nila. Wika ng ama ni Sofia. Hindi naman halata ng mag-asawang Montevers ang mabigat na pinagdadaanan ng pamilya ni Sofia. Hindi nila batid na may pinagdadaanan din ang mga ito ngunit sinusunod lamang ng mga ito ang kagustuhan ni Sofia na huwag nang ipaalam pa sa iba ang kanilang suliranin. Kaya naman kapag may kaharap silang ibang tao ay palaging masayang mukha ang kanilang pinapakita dad. Ayoko na po sana ng magarbong handaan at madaming bisita. Ang gusto po ay tahimik na kasal na tayong pamilya lamang ang naroon. Wika ni Sofia. Nagtataka si Doña Catalina kay Sofia dahil parang may kakaiba dito. Mukhang nagbago na ang dalaga at parang ang bait-bait na nito ngayon. Ngunit pinagsawalang bahala niya na lamang dahil mabait naman talaga si Sofia.
Saka baka nag-matured lamang ito. Ganoon ba anak? Well, ano sa tingin nyo? Wika ng ama ni Sophia. Okay lang naman iyon Sofia. Parang maganda iyang suggestion mo. Saad naman ni Draven na tila nag-iisip. Oo nga kumpadre, mas okay ang gusto ni Sofia. Mas ramdam natin ang kasayahan kapag tahimik ang kasal. Sofia honey kung iyan ang gusto mo ay sige. Ikaw ang masusunod dahil ikaw naman ang ikakasal. Saad naman ng ina ni Sophia. Natuwa naman si Sofia dahil payag ang lahat sa gusto niya. Nais niya kasi na silang pamilya lamang ang naroon dahil baka may pumunta na kaibigan nila Draven at Mary Jane ay baka sabihan nila si Draven na si Mary Jane ang totoong fiancé nito. Kaya dapat ay sila lang para walang maging problema. Ayaw niyang may humadlang pa sa kasal nila ng lalaking mahal na mahal niya mula pa pagkabata. Well sweetheart, your wish is my command. Pamilya lang natin ang naroon sa ating kasal. Malambing na saad ni Draven at pagkatapos ay hinalikan si Sofia sa buhok. Tuwang-tuwa naman ang magulang ni Sofia dahil nakikita nilang maligaya ang kanilang anak. Samantalang nagway guilty naman ang mag-asawang Monteverde sa mga nangyayari. Ngunit wala silang magagawa dahil nanganganib ang kanilang kabuhayan. Nang makaalis ang pamilya ni Sofia ay pumasok agad sa kwarto ang mommy ni Draven. Sinundan naman ito ng Don dahil alam niya na doon nito ibubuhos lahat ng nararamdaman. Parang hindi ko na yata kaya pang lokohin ang ating anak Darius. Naaawa na ako sa anak natin. Umiiyak na saad ni Catalina. Ako man ay nagugilty din Catalina. Pero napasubo na tayo. Wala na tayong magagawa pa. Wika ng Don. Napakamakasarili natin Darius. Napakamakasarili nating mga magulang. Umiiyak pa ring saad ni Catalina. Catalina, ginawa lang natin kung ano ang nararapat. Saka isa pa, para rin kay Draven ang ginawa natin dahil masasaktan din siya noon kung sinabi natin na iniwan siya ng fiancé niya, diba? Hindi naman natin alam na babalik pala si Mary Jane, diba? Nangyari na ang lahat at hindi na mababago pa iyon. Wika ng Don. Pero paano kung bumalik agad ang alaala ni Draven? Alam ko na isusumpa niya tayo Darius. Isusumpa tayo ni Draven. Nag-aalalang wika ng Donya. Saka na natin isipin iyan. Sa ngayon ay sakyan na lamang natin ang kagustuhan ng pamilya ni Sofia. Wika ng Don. Kahit siya ay hindi niya rin alam kung paano ipapaliwanag kay Draven ang lahat sakaling bumalik agad ang alaala nito. Bahala na. Draven, masaya ka ba sa akin? Tanong ni Sofia isang umaga habang naglalakad sila palabas ng simbahan. Bakit mo naman naitanong iyan Sofia? Siyempre masaya ako dahil kasama kita. Dahil mahal kita. Ano ba namang tanong iyan? Sagot naman ni Draven. Pero bakit parang hindi iyon ang nararamdaman niya? Wala lang. Kasi pagkasama kita parang ang layo ng isip mo. Nandyan ka nga pero hindi naman kita maabot. Malungkot namang saad ni Sofia. Nasasaktan kasi siya kasi kasama niya nga si Draven pero parang nadala naman ni Mary Jane ang puso nito. Umupo sila sa sementadong upuan sa ilalim ng malaking puno at doon nag-usap. Hinawakan ni Draven ang mukha ni Sofia at tinitigan sa mga mata. Sofia, mahal kita. Pakakasalan kita. Wika nito saka binitawan si Sofia at tumingin sa malayo. Meron lang kasi akong iniisip na para bang kulang sa pagkatao ko. Ewan ko ba, para bang may hinahanap ang puso ko na hindi ko maintindihan. Sana ay unawain mo ako Sofia. Siguro dahil ito sa pagkawala ng alaala ko kaya parang may hinahanap ako na hindi ko alam. Para bang gusto kong maging malungkot at umiyak pero hindi ko naman alam kung ano ang dahilan. Masyado akong naguguluhan sa ngayon kaya pagkasama mo ako ay nararamdaman mo tuloy na parang ang layo ko. And I am sorry for that. Basta tandaan mo na mahal kita Sofia. Sinserong wika ni Draven. Niyakap siya ni Sofia ng buong higpit dahil sa sinabi niya. Thank you Draven. Uunawain kita kahit habang buhay pa. Dahil mahal na mahal kita. Umiiyak na wika nito.
Ang sakit dahil kahit sa kanya sinasabi ni Draven ang salitang mahal kita ay alam niyang para kay Mary Jane iyon. Ang nararamdaman na pagmamahal ni Draven sa puso nito ay hindi para sa kanya kundi para kay Mary Jane. Ngunit gagawin niya ang lahat upang ang pagmamahal na iyon ay tuluyang maging para sa kanya. Uwi na tayo, Sofia. Medyo sumasakit kasi ang ulo ko. Wika ni Draven nang maramdaman na medyo kumikirot ang ulo niya. Ganoon ba? Sige, huwag mo na akong ihatid. Magpapasundo na lamang ako kay Daddy. Mauna ka na para makainom ka na ng gamot. Nag-aalala namang sagot ni Sofia. Pero may takot sa kanyang puso na baka pagkatapos ng kirot sa ulo ni Draven ay baka bumalik na ang alaala nito na ayaw niyang mangyari. Sige, Sofia. Salamat sa pag-unawa. Mauna na ako. Bye. I love you. Huwag ka nang mag-iisip ng kung ano-ano dahil ayokong nakikita na nasasaktan ka. Wika ni Draven at saka hinalikan si Sofia sa bibig nito ngunit biglang lumala ang sakit ng ulo niya kaya natigil agad ang halik niya kay Sofia at napahawak siya sa kanyang ulo. Ang sakit-sakit. Sobrang sakit. Wika ni Draven na nakakaramdam ng sobrang kirot sa ulo. Draven, okay ka lang ba? Samahan na kaya kita pauwi. Ako na ang magdadrive. Ayokong pauwiin ka mag-isa ng ganyan ang nararamdaman mo. Tara na, wika ni Sofia na nag-aalala para kay Draven. Hindi na nakatanggi pa si Draven dahil hinayla na siya papasok sa kotse ni Sofia. Ngunit bago makapasok si Sofia ay nakadama din siya ng kirot sa dibdib. Nakadama siya ng takot ng mga sandaling iyon. Ngunit hindi niya pinahalata ang kanyang nararamdaman kay Draven kaya parang wala lang na sumakay siya sa kotse ni Draven at nag-drive pa uwi sa mansyon ng mga Monteverde. Mabuti na lamang at habang nagdadrive siya ay unti-unting nawala ang kirot sa dibdib niya kaya nakapag-drive siya ng maayos. Kaya naman nakarating sila sa mansyon ng ligtas. Tita, sigaw ni Sofia pagkapasok sa mansyon habang inaalalayan niya si Draven papasok. Nagmamadali naman ang Donya nang marinig ang sigaw ni Sofia. Anong nangyayari kay Draven, Sofia? Nag-aalalang wika ng Donya. Bigla daw po kumirat ang ulo niya. Kaya hinatid ko na siya pauwi, tita. Nag-aalala namang sagot ni Sofia. Okay lang po ako, mami. Iinom lamang po ako ng gamot at maya-maya lang ay wala na rin ito. Saad naman ni Draven habang hawak-hawak ang ulo. Yaya, dalhin mo nga agad dito ang gamot ni Draven. Bilis. Natatarantang wika ng Donya. Opo, nandyan na po. Nagmamadali namang saad ng yaya ni Draven. Nagmamadaling pinainom ng Donya si Draven. Marahan niya ring hinilat-hilit ang ulo nito hanggang sa kumalma at nakatulog si Draven. Nakahinga naman ng maluwag ang Donya at si Sofia nang kumalma ang sakit na nararamdaman ni Draven. Kung pwede lang na ako na lang ang makaranas ng sakit na nararamdaman ni Draven. Aakuin ko lahat. Naaawa na ako sa anak ko dahil lahat ng sakit ay nasa kanya na. Umiiyak na saad ng Donya. Pati si Sofia ay tumulo ang luha dahil alam niya ang ibig sabihin ng mga sinabi nito. At nauunawaan niya na isa siya sa nagbibigay ng sakit kay Draven. Patawad, tita. Hindi ko po hinahangad na masaktan si Draven. Mahal na mahal ko po ang anak niyo at handa po akong gawin ang lahat upang mawala ang sakit na nararamdaman niya. Magiging mabuting asawa ako sa kanya at pagsisilbihan siya habang buhay. Umiiyak na saad ni Sofia. Hindi kita sinisisi, Sofia, kundi ang tadhana. Wala kang kasalanan dahil nagmahal ka lang. Ang mali ay nagmahal ka sa maling tao. Nagmahal ka sa tao na hindi ka pwedeng mahalin dahil may iba nang nagmamay-ari ng puso niya. Pero iba rin ang tadhana. Mapaglaro. Pinaglalaroan niya ang kapalaran yung tatlo nila Draven at Mary Jane. Sana ay maging matatag kayo anuman ang mangyari. Hindi naman ako against sayo dahil mabait ka naman na bata. Kaya okay lang kahit sino sa inyo ang mapang-asawa ni Draven. Pero alam ko na darating ang oras na magbabalik ang alaala ni Draven. At dapat ay maging handa ka sa oras na iyon, Sofia. Magpakatatag ka sana, iya. Umiiyak na saad ng Donya.
Salamat tita. Matagal ko na pong inihanda ang sarili ko sa oras na bumalik ang alaala ni Draven. Iwanan niya man ako ay babaunin ko na lang nagmagiging masayang alaala namin na bubuuin pagkatapos ng kasal nin. Umiiyak na saad naman ni Sofia. Niyakap na lamang siya ng Donya dahil kahit kay Sofia ay naaawa din ito. Dahil biktima din lang naman si Sofia ng mapaglarong tadhana. Pakamahalin at alagaan mo sana si Draven, Sofia. Gawin mong masaya ang alaalang pagsaysaluhan ninyong dalawa pagkatapos ng inyong kasal. Alam ko na lahat tayo ay isusumpa niya kapag bumalik na ang kanyang alaala. Pero kahit ganoon ay hindi ako magsisisi na pinakasal ko siya sayo dahil hindi ko kayang makita na nasasaktan siya habang nasa ospital noon dahil iniwan siya ni Mary Jane. Sana maunawaan niya rin na para sa kapakanan niya ang lahat ng aming ginawa. Umiiyak na saad ng Donya. Tita, alam ko po na pagdating ng araw na malaman niya na ang lahat ay mauunawaan niya kayo. Handa po ako na seluhin ang lahat ng pagkakasala. Nakangiting wika ni Sofia. Talaga, nako. Hindi mo kailangang gawin iyan, Sofia. Dahil handa din naman kaming akuin ang aming pagkakasala kay Draven. Saad naman ng Donya na namamangha sa pinapakitang ugali ni Sofia. Tunay nga na nagbago na ito. Hindi na ito ang Sofia na spoiled brat. Kaya naman medyo nawala ang pag-aalala niya dahil alam niya na mamahalin at aalagaan ni Sofia si Draven habang wala pa itong naaalala. Samantala, makalipas ang ilang araw ay medyo bumuti na rin ang pakiramdam ni Mary Jane. Nire-relax niya ang kanyang sarili dahil naaawa siya sa kanyang anak. Iniisip niya na baka magkasakit sa puso ang kanyang anak kapag patuloy siyang nag-iisip ng kung ano-ano. Nanay sa isang linggo na pala ang kasal ni Draven at Sofia Wika ni Coran na medyo pabulong. Oo Cora, pero huwag kang maingay at baka marinig na naman ng ate mo. Ngayon pa lang iyan nakakabawi sa sakit. Pabulong ding sagot ni Aling Teresita. Ngunit ang hindi nila alam ay malinaw na naririnig ni Mary Jane ang kanilang usapan. Kaya naman lihim din siyang umiyak. Bakit masakit pa rin, Draven? Bakit hindi ko pa rin matanggap na ikakasal ka na sa iba? Wika nito habang tumutulo ang mga luha. Habang nakahiga si Mary Jane ay patuloy sa pagtulo ang kanyang mga luha. Iniisip niya na kung papayag na lamang ba siya na mawala si Draven sa buhay niya. Hindi niya man lang ba ipaglalaban ang pag-ibig niya? Mananahimik na lamang ba siya at hahayaan na mawala ng ama ang kanyang anak? Bumangon si Mary Jane at nagpunas ng kanyang luha. Nakapagdesisyon na siya. Ipaglalaban niya si Draven. Ipaglalaban niya ang kanilang pag-ibig na pinaglaruan ng tadhana. Hindi siya basta nalang iiyak sa isang sulok at hahayaan na lamang na mawala sa kanya ang taong pinakamamahal niya at ama ng kanyang anak. Matapang siya, kaya hindi siya dapat basta sumuko na lang. Walang lakas si Draven na ipaglaban ang kanilang pag-ibig kaya naman siya ang dapat makipaglaban para sa kanilang pag-ibig. Hindi siya dapat bumitaw dahil sa kanya lamang umaasa si Draven. Tumayo siya, nagpunas ng mga luha at naligo. Pagkatapos maligo ay nag-impake siya ng kanyang mga damit. Buong pagtataka naman ni Aling Vilma nang maabyutan niya si Mary Jane na nag-empake ng mga gamit nito. Anak, anong ginagawa mo? Bakit nag-empake ka? Saan ka pupunta anak? Sunod-sunod na tanong ni Aling Vilma. Nanay, nakapagdesisyon na po ako. Lalaban ako. Hindi ako basta papayag na may kasal si Draven. Alam ko na kapag bumalik ang alaala niya ay ako pa rin ang hahanapin niya. Ayokong sisihin niya ako kung bakit hindi ko siya ipinaglaban. Alam ko na kahit makalimutan ako ng isip niya ay hindi makakalimot ang puso niya na ako ang tunay niyang mahal. Matapang na saad ni Mary Jane. Pumapalakpak naman si Cora sa kanyang narinig. Iyan ang ate ko. Matapang. Go ate. Susuportahan kita dyan at sasamahan kita sa iyong laban. Masayang wika ni Cora. Masaya siya dahil sa wakas ay nagising din ang kanyang kapatid. Simula na ito ng tunay na laban. Humanda ka Sofia. Saad pa nito.
Pagkatapos ay inayos na din nito ang kanyang mga gamit. Aba, syempre hindi ko kayo pababayaan kaya sasamahan ko din kayo sa laban. Nakangiti namang saad ni Aling Vilma. Nang matapos mag-impake ang mag-iina ay bumiyahe na sila pabalik sa Antipolo. Nang makarating sa bahay ay tila nanabik sila sa dati nilang tirahan. Ate, sa susunod na linggo na ang kasal ni Kuya Draven kay Sofia. Halimbawa na hindi ka paniwalaan ni Kuya Draven at natuloy pa rin ang kanilang kasal. Anong gagawin mo? Walang ano-ano ay tanong ni Cora. Pinag-isipan ko na iyan, Cora. Kung sakali man na matuloy pa rin ang kanilang kasal ay tatanggapin ko ng maluwag sa aking dibdib. At least masasabi kong ginawa ko ang lahat para ipaglaban siya at hindi ako bumitaw. Hindi niya na ako masisisi kapag bumalik ang alaala niya at si Sofia ang asawa niya. Seryosong wika ni Mary Jane. Kung sa bagay, tama ka naman, ate. Ang mahalaga ay gumawa ka ng paraan para hindi matuloy ang kasal nila. Pero di ba, ang sakit noon habang pinapanood mo ang mahal mo na ikinakasal sa iba? Curious na tanong ni Cora. Oo naman, walang kasing sakit, pero wala tayong magagawa. Iyon ang nakatadhana. Malungkot na sagot ni Mary Jane. Hay, hindi ko lubos maisip, ate, na ganito ang mangyayari sa pagmamahalan ninyo ni Kuya Draven. Sobrang nakakalungkot. Malungkot namang saad ni Cora. Ako rin. Sagot naman ni Mary Jane. Pero unti-unti ay natatanggap ko na. Kailangan kasi, umaasa na lamang ako na makaalala na agad si Draven bago siya may kasal. Saad pa nito, sana nga, ate. Ano na pala ang plano mo? Tanong ni Cora. Pupuntahan ko bukas si Draven para subukang kausapin. Wika ni Mary Jane. Paano kung ayaw kang kausapin? Tanong naman ni Cora. Hindi pa rin ako titigil hanggat hindi ko siya nakakausap. Wika ni Mary Jane. Good luck, ate. Sana maging maayos na rin ang lahat. Wika ni Cora. Sana nga. Sige na, Cora. Matulog na tayo para maaga ako makapunta kila Draven bukas. Okay, sige. Good night na, ate. Sagot naman ni Cora saka lumabas ng kwarto ni Mary Jane at pumasok na rin sa sarili niyang kwarto. Natulog na si Mary Jane na umaasa na sa paggising niya bukas ay maging maayos na ang lahat. Samantala sa mansiyon ng mga Monteverde ay tahimik na nakamasid si Draven sa kisame ng kanyang kwarto. Iniisip niya kung bakit parang may namimiss siya pero hindi niya naman alam kung sino. Parang may kirot sa puso niya na hindi niya maintindihan. Naaawa na rin siya kay Sofia dahil nasasaktan niya na ang damdamin nito tuwing magkasama sila. Pero bakit parang hindi siya masaya kapag kasama niya si Sofia? Bakit parang may hinahanap siyang iba? Diyos ko! Kung anuman po itong nararamdaman ko, sana po ay bigyan niyo na ng kaliwanagan ang lahat. Sana po ay bigyan mo na ng kasagutan ang lahat ng mga tanong sa isip ko. Sana po ay ibalik mo na ang alaala ko. May kirot sa puso ko na hindi ko alam kung saan nagmamula. May lungkot sa isip ko na hindi ko alam kung bakit. Dasal ni Draven habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Nakakadama kasi siya ng sobrang lungkot at pangungulila. Naguguluhan na siya. Hanggang sa nakatulugan na lamang ni Draven ang pag-iisip. Nagising siya na nasa isang beach resort na siya habang may kasamang babae. Ramdam niya ang pagmamahal niya sa babaeng kayakap niya at ganun din ito sa kanya. Draven, mahal na mahal kita. Wika ng babae habang nakayakap kay Draven. Unti-unti ay tumayo ito at lumalakad palayo sa kanya. Nakadama siya ng takot nang makita niyang unti-unting naglalaho ang babae. Pilit niyang inaaninag ang mukha nito ngunit nasisilaw siya sa liwanag kaya hindi niya makita ang mukha nito. Basta ang alam niya ay mahal niya ito at ayaw niya itong mawala sa buhay niya. Kaya tumakbo siya para habulin ito habang umiiyak. Sandali, huwag mo akong iwanan. Mahal na mahal kita. Sandali, huwag, sigaw niya. Ngunit huli na siya at hindi niya na naabutan ang babae. Huwag, huwag mo akong iwan. Sandali, huwag, wika ni Draven habang sumisigaw. Draven,
Wika ni Doña Catalina habang ginigising si Dravon. Nag-aalala siya sa kanyang anak. Ramdam niya ang sakit na nararamdaman nito. Hanggang sa panaginip ay nadarama nito ang sakit ng paghihiwalay nila ni Mary Jane. Panaginip lang pala. Pero bakit ang sakit, Mom? Bakit ang sakit sa dibdib? Sino siya? Bakit damang-dama ko ang sakit ng pagkawala niya? Umiiyak na saad ni Draven. Panaginip lamang iyon, anak. Marahil ay dala lamang iyan ng sakit ng ulo mo. Uminom ka muna ng tubig, anak. Naiiyak na ring saad ni Doña Catalina habang pinapainom si Draven ng tubig na dala ng kanya asawa na si Don Darius. Ininom naman ni Draven ang tubig na bigay ng kanya ng mommy niya. Naguguluhan na ako, mommy. Mayroon ba kayong nililihim sa akin? Bakit pakiramdam ko ay mayroong kulang sa akin? Bakit nakakaramdam ako ng sobrang lungkot? Mommy, please. Kung may tinatago man kayo sa akin, sabihin niyo na para hindi ako nahihirapan ng ganito. Lumuluha pa ring saad ni Draven. Anak, wala kaming itinatago sa iyo. Ano naman ang dapat naming itago? Siguro ay dahil lamang iyan sa aksidente mo kaya ganyan ang nangyayari sa iyo, anak. Pagsisinungaling naman ni Doña Catalina. Anak, matulog ka na lamang ulit. Pagod ka lang siguro. Bukas makikita mo at wala na ang mga kakaibang nararamdaman mo. Saad naman ng Don. Sige po, Mom. Dad, salamat po. Matutulog na po ako ulit. Malungkot pa ring saad ni Draven. Lumabas na ng kwarto ni Draven ang mag-asawang Monteverde nang patalikod nang makita nilang humiga si Draven. Alam nila na nagdodemdam ito sa kanila at hindi ito naniniwala sa mga idinadahilan nila. Kaya natatakot sila sa maaaring gawin ni Draven. Kung pwede nga lang na aminin na lamang nila ang lahat para tapos na ang lahat ng ito. Ngunit alam nilang hindi maaari dahil sa isang kasunduan. Isang kasunduan na alam nilang pagsisisihan nila pagdating ng araw. Kinabukasan, maagang nagising si Mary Jane. Excited siya ng umagang iyon dahil makikita niya na ulit si Draven. Thanks God sa bagong umaga at bagong pag-asa. Gabayan mo po ako sa araw na ito. Sana makausap ko na si Draven at sana paniwalaan niya ako. Dasal ni Mary Jane. Pagkatapos ay naligo na siya at nang matapos maligo ay bumaba na siya. Saktong nakahain na ang kanyang nanay ng almusal. Ang aga nyo naman, Benay. Wika ni Mary Jane saka siya nagmano dito. Alam ko kasi na maaga kang Magi gising at maaga kang lalakad ngayon. Kaya nagluto ako ng maaga para makapag-almusal ka ng maayos. Masama kasi sa buntis ang hindi nakakakain sa tamang oras. Kain na, anak. Nakangiting wika nito. Pinipilit din ni Aling Vilma na maging matatag para sa kanyang anak. Kaya kahit nahihirapan at nasasaktan din siya ay hindi siya dapat makitaan ni Mary Jane ng kahinaan. Dahil sa kanya lamang ito kumikapit at humuhugot ng lakas. Salamat po, nanay. Kain na po tayo. Saad naman ni Mary Jane. Sige, anak. Sabay na tayo. Sagot naman ni Aling Vilma. Nang makakain ay naghanda na si Mary Jane para puntahan si Draven. Nanay, alis na po ako. Wika ni Mary Jane. Sige, anak. Mag-iingat ka. Saka huwag kang magpapakapagod, ha. Masama iyon sa buntis. Paalala nito. Opo, nanay. Sagot naman ni Mary Jane bago lumabas ng bahay. Excited si Mary Jane na puntahan si Draven. Pero natatakot din siya at hindi niya alam kung ano ba ang sasabihin niya kay Draven. Alam niya kasi na kahit anong sabihin niya ay hindi ito maniniwala sa kanya dahil nga hindi na siya kilala ngayon. Isa na lang ang kinakapitan niya ngayon. Ang pag-ibig. Alam niya kasi na sa taong nagmamahal. Makalimot man ang isip ngunit hinding-hindi kailanman makakalimot ang puso. Bumaba siya sa tapat ng gate ng mansyon ng mga Monteverde. Sakto na nakita niya palabas si Draven. Mukhang naghahoging ito at palabas ng mansyon. Nagtago muna siya sa may puno dahil bigla siyang kinabahan. Nang dumaan si Draven sa harap niya ay saka siya lumabas at tinawag ito. Draven, pwede ba tayong mag-usap kahit sandali lang? Please. Kinakabahang saad ni Mary Jane.
Napakunot noo si Draven at tila inaalala ang mukha ni Mary Jane. Ngunit biglang sumakit ang kanyang ulo. Aray ang sakit. Sigaw ni Draven na tila nanghihina dahil sa nadaramang sakit. Draven. Draven, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Mary Jane. Hawak-hawak ni Draven ang ulo na tila pinipigilan ang pagsakit nito ngunit patuloy ito sa pagsigaw. Ang ulo ko. Sobrang sakit. Ang sakit-sakit. Sigaw pa ni Draven na tila hirap na hirap sa sakit na nararamdaman. Kaya naman tumakbo na si Mary Jane sa tapat ng gate at tinawag ang guard. Kuya, kuya, tawag niya sa guard. Ma'am Mary Jane. Ano pong ginagawa ninyo dito? Nagtataka namang tanong ng guard. Hindi na mahalaga iyon. Basta tulungan mo si Draven. Dahil sumasakit ang ulo niya. Natataranta saad ni Mary Jane. Ha, nasaan po si Senyorito? Natataranta ding tanong ng guard. Ayun oh. Bilis tulungan mo siya. Bigla kasi siyang namilipit sa sakit ng ulo nang makita niya ako. Umiiyak namang saad ni Mary Jane na bakas ang takot at pag-aalala kay Draven. Sige po ma'am. Tumakbo naman ang guard upang tulungan si Draven. Inalalayan niya ito para makabalik sa loob. Umiiyak naman si Mary Jane dahil sa pag-aalala kay Draven. Hindi na siya sumama sa loob dahil nahihiya siya sa mga magulang ni Draven. Mahina siyang naglakad palayo sa hasyenda habang umiiyak. Wala na nga sigurong pag-asa na makausap ko si Draven. Kawawa naman siya. Umiiyak na saad ni Mary Jane. Nang bigla na lamang siyang nakaramdam ng sakit ng puson at may tumulo din na dugo sa binti niya. Nang makita niya iyon ay nakadama siya ng sobrang takot. Ang baby ko. Tulong. Ang baby ko. Ngunit bigla na lang nagdilim ang kanyang paningin at hindi niya na alam kung ano ang sumunod na pangyayari. Nagising siya na nasa isang kwarto na siya. Anak, kumusta ang pakiramdam mo? Naiiyak na tanong ni Aling Vilma. Nanay, ang anak ko nanay. May dugo akong nakita nanay. Umiiyak na saad ni Mary Jane. Anak, huminahon ka. Nasa maayos ang anak mo. Nailigtas siya ng mga doktor. Mabuti na lamang at may nakakita sa iyo bago ka bumagsak sa kalsada. Ano ba kasi ang nangyari anak? Umiiyak na saad ni Aling Vilma. Nanay, si Draven. Nahihirapan siya sa kalagayan niya. Nang makita niya ako ay biglang sumakit ng sobra ang ulo niya. Namimilipit siya sa sobrang sakit. Hindi man lang kami nakapag-usap. Nakakaawa siya nanay. Umiiyak na saad ni Mary Jane. Nakakaawa rin ang bata sa sinapupunan mo Mary Jane. Dahil siya ang mas nahihirapan sa lahat ng nangyayari sa inyo. Muntik na siyang mawala anak. Muntik na siyang mawala. Pwede ba kalimutan mo muna si Draven at ang anak mo naman muna ang isipin mo? Umiiyak pa ring saad ni Aling Vilma. Napahagulhol naman si Mary Jane dahil sa sinabi ng kanyang nanay. Patawad anak, patawad. Hayaan mo hindi ko nahahabulin ang daddy mo anak. Hihintayin ko na lamang na bumalik ang kanyang alaala. Hinhintayin ko na lang na siya na mismo ang maghanap at lumapit sa atin. Hahayaan ko na munang mamuhay siya ng tahimik kasama ni Sofia. Para hindi niya na rin maranasan ang sakit ng ulo na kagaya ng naranasan niya kanina. Lumuluhang saad ni Mary Jane. Mary Jane, anak, magiging maayos din ang lahat. Tama ang desisyon mo dahil ngayon ay magulo pa ang lahat. Wala kang laban dahil hindi ka naaalala ni Draven. Tandaan mo na darating din ang araw na maaalala ka niya at sigurado ako na kagaya ng sinabi mo ay tiyak na hahanapin ka ni Draven. Sa ngayon ay hayaan na muna natin na mamuhay tayong lahat ng tahimik. Alang-alang sa anak mo. Lumuluha ding saad ni Aling Vilma. Opo nanay, pipilitin kong mamuhay ng normal para sa anak ko. Kakalimutan ko muna sa ngayon si Draven dahil para rin ito sa kanya. Lumuluhang saad ni Mary Jane. Nakapagdesisyon na siya na hahayaan na muna si Draven sa ngayon. Mas makabubuti siguro para sa lahat na huwag na muna siyang magpapakita kay Draven.
Alam niya na isang araw ay magkikita at magkikita rin sila at doon ay maaalala ni Draven na siya ang tunay na mahal nito at hindi si Sofia. Samantala sa mansiyon ng mga Monteverde ay puno na naman ng pag-aalala ang mag-asawa na sina Don Darius at Doña Catalina para kay Draven. Kahit kasi nakainom na ito ng gamot ay hindi pa rin nawawala ang sakit ng kanyang ulo. Darius, mas mabuti pa siguro na tawagan mo na ang doktor ni Draven. Bilisan mo, umiiyak na saad ni Doña Catalina. Sige, sandali at tatawagan ko na si Doc. Natataranta namang sagot ng Don. Ano ba kasi ang nangyari sa iyo, Draven? Umiiyak na saad ng Doña. Doña Catalina, si Ma'am Mary Jane po ang nagsabi sa akin na inaatake na naman si Senyorito ng sakit ng ulo. Tapos noong ipapasok ko na dito si Senyorito ay umalis na din po siya kaagad. Sagot naman ng guard, nandito si Mary Jane. Nabibiglang tanong ng Donya, magkasama sila ni Draven. Dagdag pa nito, opo ma'am. Pero hindi po sila magkasama ni Senyorito dahil kalalabas lang po ng Senyorito noon dahil maghahoging lang daw siya sa labas. Pero maya-maya nga po ay nagmamadali akong tinawag ni Ma'am Mary Jane. Inaya ko siyang pumasok pero huwag na daw dahil aalis na rin naman siya. Kwento pa ng guard. Anong ginagawa ni Mary Jane dito? Samantalang ang alam ko ay umuwi na ito ng probinsya kasama ang kanyang pamilya. Wika ng Donya na hindi maisip kung ano ang kailangan ni Mary Jane. Mrs. Monteverde, wika ng doktor ni Draven. Doc, nandyan na pala kayo. Doc, bakit ganoon? Kahit nakainom na ng gamot si Draven ay patuloy pa rin ang pagsakit ng kanyang ulo. Tanong agad ni Doña Catalina. Sandali, suriin ko lang. Wika ng doktor. Sinuri nito si Draven at tiningnan ang lahat ng kailangang tingnan para makita ang dahilan kung bakit hindi nawawala ang sakit. Pagkatapos ay pinainom niya si Draven ng gamot at unti-unti ay kumalma ito at maya-maya pa ay nakatulog na. Sa kalagayan ni Draven. Sa tuwing makakakita siya ng bagay man o tao na naging mahalaga sa kanya ay magpoproseso ang utak niya para pilitin na kilalanin o alalahanin ang nakaraan kasama ng tao o bagay na nakita niya. May nakita ba siya kanina na napakahalaga sa kanya? Wika ng doktor. Naalala ni Doña Catalina ang kwento ng guard. Si Mary Jane. Tama, nakita niya si Mary Jane kanina. Kawawa naman ang anak ko. Pilit na lumalaban ang puso niya para sa pag-ibig kay Mary Jane. Umiiyak na saad ni Doña Catalina. Sino ang Mary Jane na ito? Tanong naman ng doktor. Si Mary Jane ang babae na pinakamahalaga kay Draven. Siya ang babaeng inibig ng anak ko ng lubos. Umiiyak na saad ng Donya. Kung ganoon ay makakatulong siya sa mabilis na pagbalik ng alaala ni Draven. Siya ang susi ng paggaling ni Draven. Saad ng doktor. Nagulat ang Donya sa tinura ng doktor. Ibig sabihin, kapag patuloy na makikita ni Draven si Mary Jane ay mabilis na babalik ang alaala ng anak ko. Nag-aalalang tanong ng Donya. Exactly, Mrs. Monteverde. Dahil ang magagandang alaala ng anak mo kasama siya ay makakatulong na makabalik ng mabilis ang alaala nito. Nakangiting wika ng doktor. Tumetango-tango si Doña Catalina bilang pagsang-ayon sa sinabi ng doktor. So mauna na muna ako dahil kailangan ako sa ospital. Palem ng doktor. Sige Dok, salamat. Sagot naman ng Donya. Pag-alis ng doktor ay saka siya umiyak ng umiyak. Darius, hindi ko na alam ang aking gagawin. Hindi ko na alam kung ano ang dapat kong piliin. Kung hahayaan ba natin na pumasok ulit si Mary Jane sa buhay ni Draven o si Sofia na magsasalba sa kabuhayan natin. Ngunit kapag pinili natin si Sofia pakiramdam ko ay napakasama ko ng ina na hayaan na lamang si Draven na walang alaala. Umiiyak na saad ng Donya. Catalina. Hindi sa wala tayong kwentang mga magulang. Siyempre iniisip din natin ang kinabukasan ng ating mga anak. Kapag nakasal si Draven kay Sofia ay maisasalba natin hindi lang ang ating kabuhayan, kundi ang kinabukasan ng ating mga anak.
Babalik din naman ang alaala ni Draven. Matatagalan nga lang pero ang mahalaga ay babalik siya. Naisalba pa natin ang ating kabuhayan. Sagot naman ng Don. Naisip ng Donya na tama din naman ang asawa niya. Pero hindi maiwasan na siya bilang isang nanay na masaktan sa tuwing nahihirapan si Draven. Ewan ko Darius. Gulong-gulo na talaga ang isip ko. Napakahirap ng sitwasyon natin. Umiiyak na saad ni Donya Catalina. Bukas na bukas ay pupuntahan natin si Mary Jane at papakiusapan natin siya na huwag nang magpapakita pa kay Draven. Samantala, mabuti na lamang at nakauwi rin agad si Mary Jane dahil safe naman na daw ang baby at pati siya. Mas gusto niya kasi na sa bahay na lamang magpahinga. Anak, ano ba ang balak mo? Dito na lang ba talaga tayo o babalik na lang tayo sa probinsya? Tanong ni Aling Vilma habang namamlansya. Kapag pwede na po akong magbiyahe nanay. Bumalik na lang po siguro muna tayo sa probinsya. Saka gusto ko lang po makita si Draven sa araw ng kasal niya. Malungkot na saad ni Mary Jane. Mary Jane, anak pahihirapan mo lang ang sarili mo. Lalo na kapag nakita mo si Draven habang kinakasal sa iba. Nag-aalalang wika ni Aling Vilma. Hindi po nanay. Pangako. Hindi po ako masasaktan dahil alam ko naman na ako ang tunay na mahal ni Draven. Wika ni Mary Jane na pilit nang umingiti. Hay nako. Ate pangako ka pa dyan. Pagdating ng oras iiyak-iyak ka dyan. Pagkatapos ano? Duduguin ka na naman. Kawawa naman ang pamangkin ko. Kamukha ko pa naman iyan paglabas. Saad naman ni Cora. Nalungkot naman si Mary Jane dahil sa sinabi ni Cora. Kung sa bagay, tama naman ito, ang anak niya ang nagdadusa dahil sa kagagan niya. Nagulat na lang sila nang may biglang kumatok sa kanilang pinto. Sino kaya iyan? Buksan mo nga Cora, utos ni Aling Vilma. Opo nanay, sagot naman ni Cora at binuksan na ang pintuan. Hindi makapaniwala si Mary Jane sa taong dumating. Tita, tito, bakit po? May nangyari po ba kay Draven? Nag-aalalang tanong ni Mary Jane. Ngunit hindi siya makatayo dahil medyo sumasakit pa kasi ang puso niya. Mare, pare, anong ginagawa ninyo dito? Nagtataka namang tanong ni Aling Vilma. Mary Jane, Mare, pumunta lamang kami dito dahil gusto lang sana namin makiusap sa iyo Mary Jane. Na sana huwag ka nang muling magpapakita pa kay Draven. Please. Hayaan mo na si Draven kay Sofia dahil pareho lamang kayong nahihirapan. Naiiyak na saad ni Donya Catalina. Alam namin man nahihirapan ka Mary Jane. Ngunit sana maunawaan mo rin kami. Heto may dala kaming kaunting pera para kahit papaano ay makatulong kami sa inyo na makapamuhay ng maayos sa ibang lugar. Saad naman ng ama ni Draven. Nabigla si Mary Jane sa sinabi nito. Nakadama din siya ng sama ng loob. Pakiramdam niya binabayaran siya ng mga ito. Tito, binabayaran niyo ho ba ako para lumayo kay Draven? Hindi ko po kailangan ang pera ninyo. Huwag ho kayong mag-alala dahil aalis din po kami dito at kahit kailan ay hindi niyo na ako makikita. Lalo na ang inyong apo. Umiiyak na saad ni Mary Jane. Halos pareho naman na panganga ang mag-asawa dahil sa narinig. Kapwa sila hindi makapaniwala sa sinabi ni Mary Jane. Hindi po ako makapaniwala na ang tingin niyo pala sa akin ay mukhang pera. Pues nagkakamali po kayo dahil kailanman ay hindi ko pinag-interesan ang yaman niyo. Umiiyak pa ring saad ni Mary Jane. Mary Jane, anak tama na. Baka duguin ka na naman. Umiiyak ring saad ni Aling Vilma. Mare, pare, nagkamali ako ng pagkakilala sa inyo. Akala ko ay mabubuti kayong tao pero heto at binabayaran nyo kami kapalit ng paglayo at pananahimik namin. Naghihinanakit namang saad ni Aling Vilma. Mare, hindi ganoon ang layunin namin. Ang sa amin ay gusto namin kayong tulungan para makabawi man lang sa mga nagawa namin kay Mary Jane. Sagot naman ng ama ni Draven.